Magandang araw po, President. Ito pala si President Fu na kababalik lang ng bansa. Ang gwapo naman niya. Ang tangkad niya 185 sentimetro. At ang haba pa ng mga binti niya. Hanggang dibdib ko na siya. Wag po, Vice President Yu. Vice President Yu, wag po kayong ganyan. Nakikiusap po ako, pakawalan niyo na ako. Vice President Yu, wag? Xiaoyang, akin ka na. Maawa ka. Pakawalan mo na ako, Vice President Yu. Sinong lapastangan ang nangahas na umistorbo sa akin? President Fu, ang babaeng iyan kasi tinukso niya ako. Basura. Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo sa kumpanya. President, ako. Kaladgarin siya palabas at kapunin. President, maawa po kayo. Hindi ko na po uulitin. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Teka, President Fu, seryoso ka ba talaga? Siyempre, dadalhin siya sa presinto. Para hindi madumihan ang kamay ko sa taong iyan. Nga pala, President Fu, may isa pang bagay na dapat mong asikasuhin nandito sa kumpanya ang lolo mo. Apo kong manugang. Ang apo kong manugang. Hay, bakit puro lalaki ang mga nagtatrabaho rito? Ija, napakagwapo at mahusay ng apo ko. Pwede bang makuha ang WeChat mo? Hindi na kailangan. Marami pa akong gagawin. Salamat. Hello, Ma. Nandito na po ako sa kumpanya. Ayos naman ang lahat dito. Huwag ka nang mag-alala. Magtatrabaho ako ng mabuti para suportahan kayo ni Papa. Ija, pwede bang makuha ang WeChat mo? Ang apo ko ay Ang tanda nyo na, bakit nyo pa hinihingi ang WeChat ng mga dalaga? Hindi para sa akin ito. Para ito sa apo ko. Lolo, i-a-add po kita. I-a-add po kita. Napakabait talaga ng batang ito. Gusto ko siya. Heto bata, hindi ka ba natatakot na baka manloloko ako? Ngayon, hindi mo dapat basta-basta pinagkakatiwalaan ang kahit sino. Lolo, mukha naman po kayong hindi masamang tao. At saka, naniniwala ako na marami pa ring mabubuting tao sa mundo. Bata, hindi lang maganda ang mukha mo, napakabait mo pa. Halika. I-add mo ako sa WeChat. Sige po, Lolo. Iscan ko po kayo. Sige. Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Sino to? Kahit sino ba ay pwedeng pumasok sa korporasyong Guangda? Sa halip na mag-deliver ng maayos? Bakit ka nandito? Pumasok ako rito ng maayos bilang empleyado, kaya ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Alam ko na atat ka na, pero pati matandang security guard ay nakuha mong patulan. Ang tanda-tanda na nga niya. Zhang Yuan ka, di ba? Batang-bata mo pa, pero ang sama na ng ugali mo. Magsisisi ka sa ginagawa mo. Ipapatanggal kita sa trabaho sa apo ko. Ikaw? Huwag mo nga akong patawanin. Sino ba ang apo mo? Baka isa ring delivery rider yon. Hoy matanda, kilala mo ba kung sino ako? Ako ang sales team leader ng Korporasyong Guangda. Ikaw. Lolo, pare-pareho lang tayong tao. Pare-parehong kumakain. Nagtatrabaho mula alas 9 hanggang alas 5, kaya walang sinumang mas nakatataas sa iba. Kung ganoon ka kagaling, bakit nagtatrabaho ka pa? Huwag mo akong pangaralan. Isa ka lang delivery rider. Kaya pagkatapos mo, lumayas ka na. Isa na ako ngayon sa mga empleyado ng Korporasyong Guangda. Sa anong karapatan mo para paalisin ako ng ganoon-ganoon lang? Sa asal mong iyan, wala ring silbi kahit nakapasok ka pa. Hindi ka tatagal dito ng 2 araw. Limeng Fei, bakit ka ba nanggugulo rito sa kumpanya? Hiwalay na tayo. Ang mahal ko, na ngayon ay si Yuan. Mukhang magiging kapana-panabik ang eksenang ito. Sige. Sana kayong dalawang manloloko ay magsama ng maligaya habang buhay. Mahal, tingnan mo siya, iniinsulto tayo. Limeng Fei, humingi ka agad ng tawad sa amin. Kung susubukan niyo akong gantihan, hindi ako magdadalawang isip na ipakita sa lahat ang ebidensya ng pagtataksil niyo na nasa loob ng cellphone ko.
Nakakatuwa ang batang ito. Li Mengfei, huwag kang sumobra. Mabait at malambing si Yuan Yuan at mahusay rin sa trabaho. Tingnan mo naman ang sarili mo, ang itsura mo at pangangatawan, maging ang katayuan ng pamilya mo. Alin ba yan ang maipapantay mo kay Yuan Yuan? Nakagawa lang naman ako ng pagkakamaling karaniwang nagagawa ng karamihan sa mga lalaki. Li Mengfei, nagmamahalan kami ng tapat ni Ginoong Chen Jian. Walang sinusunod na pagkakasunod-sunod ang pag-ibig. Naiintindihan mo ba? Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Pinagtagpo talaga kayong dalawa, mga basurang itinadhana para sa isa't isa. Nakakairita kayong dalawa. Dapat lang na ang kumpanyang ito ay matagal na sanang naglinis ng mga basurang gaya ninyo. Tama ang sinabi ng matanda. Totoo, nakakagaan talaga ng loob. Hindi pa ba kayo aalis? Gusto niyo pa bang masampal? Sige. Ang tindi mo. Humanda ka sa akin. Tara na. Pwe, Lolo, ayos lang po ba kayo? ayos lang si Lolo. Ang galing mo, Iha. Hangang-hanga sa iyo si Lolo. Lolo, wala po iyon. Maliit na bagay lang po ito. Iha, dalaga ka ba? Gusto mo bang ipakilala kita sa isang mapapangasawa? Kung magtatangka kayong lumaban, hindi ako magdadalawang isip na ilabas ang ebidensya ng pagtataksil ninyo na nasa cellphone ko para ipakita sa lahat. Ano ang pangalan ng babaeng ito? Ang pangalan niya ay Li Mengfei. Isa siyang bagong empleyado sa sales department. Sa panahon ngayon, mayroon pa palang matapang na tumutulong sa kapwa. Mahusay ang batang ito. Hindi mo ba siya bibigyan ng pabuya? Paano kung alam niya ang totoong pagkatao ni Lolo? At nagpapanggap lang siya? Huwag muna tayong magmadali. Tingnan muna natin. Hindi naman sa ganoon, Punong Fu. Hindi mo ba pwedeng huwag isipin na ganoon kasama ang batang iyon? At saka, idinagdag ni Lolo ang WeChat ng bata para lang makahanap ng mapapangasawa mo. Pero bakit ba nagmamadali si Lolo? Babalik na sa bansa si Binibining He at may kasunduan kayong magpakasal. Pero, ang reputasyon niya sa loob at labas ng bansa, alam mo na kung ano iyon. Siguradong ayaw ni Lolo na pakasalan mo siya. Alam ko. Nene, nasaan ka? Punong Fu, nitong nakaraang kalahating buwan, madalas kang pinapapunta ni Lolo sa mga blind date. Sa dami ng babaeng iyon, wala man lang nagustuhan ng iyong mga mata. Huwag mong sabihing, iniisip mo pa rin ang batang babaeng iyon? Tatay! Tatay! Huwag po kayong umalis! Kailangan pa natin ng pera para sa panggamot ni nanay, tatay! Kayong dalawang mag-ina, huwag na kayong maging pabigat sa akin. Tatay! Tatay! Huwag po kayong umalis! Tatay! Tatay? Kuya, bakit ka umiiyak dito ng mag-isa? Kuya, kung sabi ng nanay ko, ang tunay na lalaki ay hindi dapat umiiyak agad. Anong silbi ng pag-iisip sa kanya? Noong 18 taon na ang nakakalipas ay lumipat na siya ng bahay at wala nang balita simula noon. Malamang ay hindi ko na siya muling makikita pa. Hello, Lolo. Ano po iyon? Apo ko, bumaba ka na rito agad. May magandang balita ang lolo sa'yo. Ikaw talaga, malapit ka nang magkaroon ng asawa. Neng, bababa na ang apo ko rito, siguradong matutuwa ka kapag nakita mo siya mamaya. Lolo, hindi ko pa man lang nakikita ang apo ninyo. Paano ko siya mapapakasalan? Malilate na po ako sa trabaho. Kailangan ko nang umalis. Babye po. Ay, aray. Ang sakit ng dibdib ko. Lolo, okay lang po ba kayo? Tara, dadalhin ko po kayo sa ospital. Neng, dati pa itong nararamdaman ni Lolo. Ayos lang ako. Hindi po pwede, Lolo. Mahalaga ang kalusugan ninyo. Baka lumala pa iyan kapag hindi naagapan. Ay, okay lang talaga ako. Gagaling din ako kapag dumating na ang apo ko. Lolo! Kuya, malaki na ako. Pwede ba akong maging asawa mo? Huwag kang babalik sa sinabi mo, ah. Pinky swear tayo. 100 taon na walang magbabago. Bakit parang katulad siya ng batang kapatid ko? Tsaka kaya yun? Lolo? Ito ba ang asawang nahanap mo para sa akin?
Sinasabi ko sa iyo, kailangang ituloy ang kasal na ito ngayon. Wala nang negosasyon. Sigurado ka bang gusto mo akong pakasalan? Hindi po. Ano po? Wala naman po akong... Mengfei, ang apo ko ay gwapo at matikas. Hindi ka malulugi kung pakakasalan mo siya. Mayroon siyang matatag na kita, pumapasa ang hitsura niya, tiyak na panalong-panalo ka na. Lolo, unang beses pa lang kaming nagkita ng apo ninyo. Hindi pa kami masyadong magkakilala. Hindi ba masyadong mabilis ang pagpapakasal na ito? Mula pagkabata, ako lang ang tumatanggi sa iba. Wala pang ibang nakakatanggi sa akin. Ayaw mo ba sa akin dahil mahirap ako? Halatang pera lang ang habol mo. Hindi po. Pareho lang tayong nagtatrabaho. Kung mahirap ka, mas mahirap ako. Kung ganoon, ayaw mo ba sa akin dahil pangit ako? Hindi po. Napakaguwapo ninyo. Li Mengfei, ano ba itong mga pinagsasabi mo? Pwede bang maging mahinhin ka naman? Dahil dito, pasok pa rin ako sa mga hinahanap mo sa isang asawa. Hindi ba kailangang magkakilala muna tayo? Magpapakilala muna ako sa iyo. Ako si Fu Yunxing, 25 taong gulang, isa akong empleyado ng Korporasyong Guangda. Ikaw naman? Ako si Li Mengfei, 21 taong gulang at isang bagong empleyado ng Korporasyong Guangda. Sige, tapos na ang lahat. Maaari na tayong kumuha ng sertipiko ng kasal ngayon. Sandali lang, lolo naman, lolo. May apo na akong babae. Sa pagkakataong ito, kailangang uminom ako ng marami pag-uwi ko. Ang susunod na hakbang ay ang madaliin silang bigyan ako agad ng isang malusog na apo sa tuhod. Bakit ba parang nalilito ako? At narito na lang bigla. Ngumiti kayong dalawa. Lapit pa ng kaunti. Bakit ka ba tulala riyan? Ngumiti ka naman. Sa unang araw ko sa trabaho, naging may asawa na agad ako. Kung malalaman ito ni na mama at papa, siguradong papatayin nila ako. Ayoko nang isipin. Aba, Lolo! hahaha, sa wakas, may asawa na ang panganay kong apo. Pupunta uli ako sa altar ng pamilya para magdasal. Para naman magkaroon na agad ako ng apo sa tuhod. Ay, oo nga pala. Siguraduhin mong itatrato mo lang mabuti ang asawa mo. Lolo, ako naman ang tunay ninyong apo rito ah. Eh, ano naman ngayon? Apo nga kita, pero mas mahalaga ang asawa ng apo ko. Ay, oo nga pala. May regalo pa pala ako. May daan-daang milyong piso sa loob ng card na ito, Lolo. Ano po bang ginagawa ninyo? Para ito sa asawa ng apo ko. May pakialam ka ba? Mengfei, ito ang regalong inihanda ni Lolo para sa iyo. Heto, kunin mo na. Lolo, masyado po itong mahalaga, hindi ko po matatanggap. Mengfei, hindi mo man lang ba itatanong kung magkano ang laman nito? Siguradong magsisisi ka kapag nalaman mo. Lolo, mga bata pa po kami, kaya namin kumita ng pera sa sarili naming sikap. Sa ganoong paraan ang perang gagastusin namin ay mas gagaan sa loob namin. Kaya po lolo, hindi ko po matatanggap ang perang ito. Ispa, kahit magkano pa ang laman ng card na ito, wala po akong pakialam. May kakaiba sa babaeng ito. Hindi ka pipilitin ni Lolo. Itatabi ko muna ang perang ito para sa inyo. Medyo napapagod na si Lolo. Babalik muna ako para matulog. Hahaha, aalis na ako. Sige. Dahil nakaalis na ang lolo mo, ngayon na habang sariwa pa ang lahat, bumalik na tayo para asikasuhin ang diborsyo. Hindi man lang tumanggi ng matagal si Lolo nang sabihin kong walang pera, humingi agad siya ng diborsyo. Talagang pera lang ang habol ng babaeng ito. Sabihin mo, magkano ang gusto mo? Seryoso ka ba, kuya? Pinakasalan lang kita para tulungan kang pasayahin ang lolo mo. Akala mo ba talaga ay ganoon akong klaseng tao? Hindi niya ba talaga alam ang pagkatao ko? Kung ganoon, hindi na muna tayo magdidiborsyo. Bakit naman? Bakit naman? Ibabalik ko pa ang pagiging single ko para makipaglandian sa mga gwapo. Ikaw pa talaga, sapat na ngang mapangasawa mo ang isang guwapong gaya ko. Sa madaling salita, hindi muna tayo magdidiborsyo ngayon. Eh, kailan naman tayo maghihiwalay? Kapag libre na ako, masyado akong abala. Akin na ang cellphone mo. Para saan? Password.
Nakakita ka na ba ng mag-asawang walang kontak sa isa't isa? Bakit ba ang yabang mo? Halo, bakit? Meng Fei, bakit wala ka pa rito? Unang araw mo ngayon sa trabaho, mahuhuli ka na. Patay na, patay na. Lagot na ako. Ito ang magiging pwesto mo. 3 buwan ang trial period mo. Galingan mo. Sige po, salamat. Grabe, pagod na ako. Tingnan mo nga yung itsura mo sa kakatakbo, uminom ka muna ng tubig. Talagang pinakamabait si Manong Chuan. Ay, nainuman ko na yan. Ano? Biro lang, huwag kang mag-alala. Ginamit ko na sa pagdidilig ng halaman ng kalahati niyan. Manong Chuan, hindi nakakatawa ang biro mo. Wow! Ang daming guwapo sa kumpanya natin. Kaya naman pala maraming babae ang gustong magtrabaho rito. Isa talaga itong napakagandang tanawin. Hindi mo ba alam? Sobrang gwapo ng CEO natin. Kahit akong lalaki ay sumusuko sa kagwapuhan niya. May litrato ba siya? Gusto ko siyang makita. Sobrang misteryoso ng CEO natin. Kaunti lang talaga ang impormasyon tungkol sa kanya. At lalong wala rin mga litrato niya. Ano bang pangalan niya? Isi-search ko lang sa internet. Ay nako. May gana ka pang mag-search ng mga pogi rito. Huli ka na sa unang araw ng trabaho. Bilisan mo at magpaliwanag ka kay Supervisor Liu. Napakasama ng ugali ng supervisor natin. Patay, nakalimutan ko ang mahalagang bagay na iyon. Diyos ko. Naku, Xiao Feifei. Ang CEO ay hindi para sa mga maliit na empleyadong gaya natin. Isuko mo na ang pangarap mong iyan. Naku, matandang Zhang. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong matatanggal ko siya. Magkaibigan tayo. Kaya huwag ka ng mahiya. Itinuturing ko si Yuan Yuan na parang sarili kong anak. Hinding-hindi ko hahayaang apihin siya ng iba. Sige. Meng Fei, halika rito at maupo ka, huwag kang mahiya. Meng Fei, paano ka nakapasok sa kumpanyang ito? Nakakita lang ako ng recruitment information sa internet, tapos ay pumunta rito para sa interview at natanggap. May kakilala ka ba rito sa kumpanya? Mga kamag-anak o kaibigan? Mayroon po. Sino? Si Shi Chuan. Sabay kaming nag-interview noon, kaya magkaibigan na kami. Tinakot mo ako. Akala ko may backer ka. Sinasabi ko sa iyo, Li Meng Fei, 2 oras kang huli sa trabaho ngayong araw. Akala mo ba pag-aari ng pamilya mo ang kumpanyang ito? Supervisor, pasensya na po. Pakinggan niyo po muna ang paliwanag ko. Wala nang palipaliwanag. Iligpit mo na ang mga gamit mo at lumayas ka rito. Nakapirma ako ng kontrata para sa probation. Protektado ako ng batas. Bakit ako aalis dahil lang sinabi mo? Hindi ka payag? Anong magagawa nang hindi mo pagpayag? Ang may mataas na posisyon ang laging masusunod? Kailangan ko pa bang ituro iyan sa iyo? Isusumbong kita sa kawanihan ng paggawa. Espesyal na asistente Shen. Sige po, sabihin niyo po. Sige po, naintindihan ko. Hay, bumalik ka rito. Hindi ba't hindi ka sang-ayon? Patutunayan ko ito sa iyo para maniwala ka. Ito ay pakikipagtulungan sa Dongyao International. Kapag nakuha mo ang malaking proyektong ito, mananatili ka sa kumpanya. Pero kapag hindi, lumayas ka na. Sige, patutunayan ko sa'yo. Bata, masyado ka pang hilaw. Ikaw ang sasalo sa problemang ito. Hindi pa ba nakuha ang kontrata sa Dongyao? Hindi pa ba nakuha ang kontrata sa Dongyao? Ang tagapangulong Fang na iyon ay isang matandang lasenggo na alak lang ang mahalaga sa kanya.
Nagkaroon na ng bleeding sa sikmura ang direktor ng aming sales department. Pero hindi pa rin namin ito nakuha. Mahalaga ang proyektong ito para sa pagbabago ng kumpanya. Kaya kailangang magtagumpay tayo. Inutusan ko na ang sales department na magtalaga ng pinakamagaling na empleyado para ituloy ang negosasyon. Siguradong magkakaroon na ng pag-unlad ngayong araw. Huwag na lang. Hindi ako mapakali. Ako na mismo ang mag-aasikaso sa proyektong ito. Pero Punong Fu, kakasal mo lang ngayong araw? Sigurado ka bang hindi mo kailangang samahan ng iyong asawa? Mapagpanggap na kasal lang iyon. Para lang mapagbigyan si Lolo. Huwag nang maraming salita, ayusin mo na agad ito. Gusto kong makita si Tagapangulong Fang ngayong gabi. Sige po. Alam kong ikaw ang presidente ng Korporasyong Guangda, pero hindi mo rin pwedeng baliwalain ang aking mga patakaran. Inumin mo muna ang 10 basong ito bago tayo mag-usap tungkol sa pagtutulungan. Punong Fu, hindi pa gumagaling ang sakit mo sa sikmura, hindi ka pwedeng uminom ng ganyan. Walang anuman. Basta mapirmahan lang ang kontratang ito. Masama ito. Sumasakit na naman ang aking sikmura. Punong Fu, kahit na bata ka pa at matagumpay, pero pagdating sa lakas ng pag-inom, talagang hindi ka mahusay. Hindi sa nagmamayabang akong si Fang dito sa Lincheng. Hindi pa ipinapanganak ang makakatalo sa akin sa inuman. Sige na. Umalis na kayo. Bakit siya narito rin? Huwag mong sabihing nandito rin siya para sa negosasyon. Mukhang nasasaktan siya ng husto. Pareho lang kaming nagtatrabaho. Tulungan ko na siya. Punong Fu, huwag ka nang uminom pa. Ako na ang iinom para sa iyo. Tagapangulong Fang, huli na akong dumating ngayong araw. Parurusahan ko ang sarili ko sa pag-inom ng bote na ito. Tagapangulong Fang, matapos kong parusahan ang sarili ko, iaalay ko sa inyo ang bote na ito bilang paggalang. Napakahusay. Ay, naku. Hindi ako nakainom ng sapat ngayong araw. Gusto talaga kita, Iha. Nagkataong wala akong anak na babae. Maging anak na kita. Sige po. Iyang tapang mo sa pag-inom. Katulad na katulad ko, haha. Ano po? Tagapangulo Fang, kailan po ba natin pipirmahan ang kontrata? Ay nako, pipirmahan na. Nagsalita na nga ako. Siyempre naman. Sige po. Nandyan na ang sasakyan. Ang lakas mong uminom Sandali. Oo, tama. Oo. Asawa mo ito, ikaw na ang bahala sa kanya ha. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Punong Fu, hanggang dito lang ang maitutulong ko sa inyo. Hehe. Sandali, hindi. Ikaw. Paano na siya? Ang sarap. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Asawa kita. Bakit ang ganda-ganda ng asawa ko? Aking munting kapatid? Gusto ko ang aking munting kapatid. Balat na hugis paru-paro. Ikaw nga talaga ang munting kapatid ko.
Talagang ang ikaw ang nakababata kong kapatid. Ano? Nakababatang kapatid. Anong nakababatang kapatid? Sinasabi ko na nga ba, mas pogi ang lalaki, mas hindi mapagkakatiwalaan. Kasal ka na sa akin, bakit ibang babae pa rin ang nasa isip mo? Taxi. Itong mga kabataan ngayon ay talagang mapusok, hindi mapaghiwalay. Ano ba itong pinasok ko? Nagpakasal ng hindi nag-iisip, ngayon kailangan ko pa siyang alagaan. Nakababatang kapatid. Nakababatang kapatid. Fu Yunsheng, nasaan ba talaga ang bahay niyo? Ihahatid na kita pa uwi. Ang bahay ko ay nasa 1,600 piso kapag sumuka ka. Huwag na lang. Manong, dalhin mo na lang kami sa pinakamalapit na hotel. Sige. Huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Kung sa bagay, ang gwapo rin naman ng mukhang ito. Nakababatang kapatid? Nakababatang kapatid. Manloloko, anong oras na ba? Nakababatang kapatid mo pa rin ang iniisip mo. Pagkatapos ng lahat, nang hirap ko para lang mabuhat ka pabalik dito. Patay. Tinatamaan na ako ng alak. Nasaan ba ito? Espesyal na asistente Shen? Espesyal na asistente Shen? Fu Yunsheng, ikaw lumabas ka. Bakit ka nandito? May gana ka pang magtanong. Kung hindi lang kita binuhat pa uwi kagabi, ay malamang sa kalsada ka na natulog. Kahapon. Ikaw. Anong ikaw? Labas. Bakit ang sakit ng ulo ko? Ano bang nangyari kagabi? Nag-blackout ako dahil sa pag-inom. Sandali. Fu Yunsheng, kagabi, wala namang nangyari sa atin, di ba? Marami akong nainom, kaya hindi ko na matandaan. Ano bang inaasahan mong mangyari? Hindi ko masyadong makuha ang punto mo. Hay, hayaan na nga. Huwag kang mag-alala. Papanagutan kita. Hoy, anong ibig mong sabihin? Anong pananagutan ang sinasabi mo? Sinasabi ko sa iyo, kagabi, walang nangyari sa atin. Kung maglakas loob kang magkalat ng chismis sa labas, humanda ka at pupunitin ko ang bibig mo. Sige. Pangako, hindi ako magsasabi. Siya nga pala, nandito ka rin ba para sa pakikipagtulungan? Paano kung hindi matuloy ang usapang ito? Ano ang gagawin mo? Kung hindi ito magtatagumpay, mawawalan na ako ng trabaho.
Ang pambili ng gamot ni Lolo, hindi ko na mababayaran ang mga gastusin sa ospital. Hala, ganoon ba kalala? Kahit na hindi rin mayaman ang pamilya namin, mabuti na lang at buhay pa ang mga magulang ko. Kaya sa iyo na ang kontratang ito. Kahit na ito lang ang tanging pagkakataon ko para manatili sa Korporasyong Guangda, tingin ko ay mas kailangan mo ito. Talaga bang ibinibigay mo na ito sa akin? Siyempre. Ang trabaho naman, maaari pa akong makahanap ng bago. Kahit pa manatili ako ngayon, ang manager ko ay siguradong maiinis din sa akin balang araw at sisibakin pa rin ako. Unang araw mo pa lang sa trabaho, gusto ka na nilang sibakin? Basta, gusto mo ba o hindi? Oo. Nagbibiro lang ako sa iyo. Hindi naman ganoon kalubha. Ang kontratang ito ay hindi ko nakuha. Ikaw na ang pumirma. Tinakot mo ako. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Malilintikan ka sa akin mamaya. Ipasisante mo ang manager ng sales department, hayaang maranasan din niya ang pakiramdam ng pag-abuso sa kapangyarihan. Li Mengfei, talagang hindi ka talaga mawala-wala sa paligid at pumunta ka pa rito sa hotel para harangin kami ni Yuan Yuan. Li Mengfei, kami na ni Ginoong Chen Jian ngayon. Pwede ba? Huwag mo na kaming gambalain. Malalate na ang delivery mo. Customer, ang inyong Mengfei, Ginoong Chen Jian? Bakit ka nandito? Hindi ba't naghahanap ka ng trabaho? Mengfei, hindi ako ito. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Hi. Ginoong Chen Jian, wag mo akong gawing tanga. Sino ba talaga ang taong iyon sa loob? Ako ito. Oh, hindi mo pa pala alam, di ba? Kami ni Ginoong Chen Jian ay kalahating taon nang magkasama at madalas kaming pumunta rito. Li Mengfei, wag mo rin akong sisihin. Si Yuan Yuan ang team leader sa Korporasyong Guangda. Ikaw ang walang ambisyon sa buhay, wala kang narating. Kaya huwag mo akong sisihin kung gusto kong umunlad. Ginoong Chen Jian, ang kapal talaga ng mukha mo. Sayang lang ang pakikipagrelasyon ko sa iyo. Anong karapatan mong saktan ako? Mahal. Manahimik ka. Sinasabi ko sa iyo, kapag naglakas loob ka pang magsalita, ay itatama ko rin ang kamay ko sa iyo. Li Mengfei, humanda ka sa akin. Hindi kita palalagpasin. Yuan Yuan, huwag kang mag-alala, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Para kayong mga ambisyosong palaka na masyadong bilib sa sarili ninyo. Kayong dalawa, bagay na bagay kayong magsama habang buhay, di ba? Huwag na kayong maghanap ng iba para hindi na kayo makapamerwisyo pa. Li Mengfei, humanda ka sa akin. Hindi ka na makakatagal pa sa Korporasyong Guangda. Sige. Maliit na bagay lang ang mga ito. Walang problema talaga. Director Fang, walang problema sa pirma na ito. Sige po, bababa ko na ang tawag, bye-bye. Batang Meng, balita ko binigyan ka ni Supervisor Liu ng isang mahirap na gawain. Kamusta ito? Si Director Fang ng Dongyao International. Oo nga. Balita ko ang leader ng pangalawang grupo na si Yuan Yuan ay ilang beses nang nabigo. Halos lumuhod na siya, pero hindi pa rin napipirmahan ang kontratang ito. Ano ba ang alam mo? Anong Director Fang? Ninong ko kaya iyon? Huy! Kagabi lang, ay nag-inuman pa kami. Tignan mo, pirumado na itong kontrata ko. Patingin nga ako. Ay, hindi pa nga sigurado ang lahat. Nagsisimula ka na agad magmayabang? Iyong Director Fang na iyon, ay hindi naman kayo kilala talaga. Tapos pag-uusapan ng kooperasyon, talagang katawa-tawa. Mengfei, unang araw mo pa lang sa kumpanya, pero nakakuha ka na ng proyekto. Hindi ito kapani-paniwala. Napakalaking proyekto nito. Hindi ka naman siguro nagsisinungaling. Hindi maganda ang ganyang ugali. Li Mengfei, hindi ko akalain na ganito ka pala noong magkasama pa tayo. Bilang tao, dapat ay maging tapat at matino kagaya ni Yuan Yuan. Tayo, wala ring silbi kahit payuhan natin siya.
Sadyang mahilig lang siyang magpanggap, di ba? Sabi naman ng supervisor, kapag hindi niya naayos ang kontratang ito, kailangan na niyang mag-impake at lumayas ngayong araw. O nga pala, Sinong nagsabing hindi ko ito nagawa? At isa pa, ako ay nasa unang grupo. Ikaw na leader lang ng ikalawang grupo. Anong karapatan mong pakialaman ako? Talagang nakikialam ka sa hindi mo naman dapat pinapakialaman. Niloloko mo lang kami sa pamamagitan ng pagpapakita ng kahit anong folder. Sino namang maniniwala riyan? Ikaw talaga ay huwag nang magpahiya rito. Magpakatino ka na lang at bumalik sa pagde-deliver ng pagkain. Oras ng trabaho pero hindi kayo nagtatrabaho ng maayos at nagsisigawan pa rito. Supervisor, tamang-tama ang dating nyo. Sinasabi ni Li Mengfei na nakapirma siya ng kontrata sa tagapangulong Fang ng Dongyao International. Ngayon, ay ihahanda na niyang ibigay ang kontrata sa inyo. Magaling din ang batang babaeng ito ah. Akin na, patingin ang kontrata. Sige po. Ay, totoo ngang may pirma ni tagapangulong Fang. Ang galing naman. Nakita ko, ang halaga ng deal ay 780 milyong piso. Bakit? Paanong nangyari iyon? Unang araw pa lang niya sa trabaho, pero nakakuha na agad siya ng ganito kalaking deal. Batang Meng, narito si Manong Chuan para suportahan ka. Napakahusay. Ito ay isang malaking deal na kahit ang buong departamento ng marketing ay hindi makuha. Yuan, leader ka pa naman ng ikalawang grupo. Hindi ba halos lumuhod ka na para lang makiusap kay tagapangulong Fang na pumirma ng kontrata? Kaya huwag ka nang maingit yan. Imposible. Siguradong wala siyang kakayahang gawin iyon. hoy, Yuan, may komisyon ba talaga siyang 7,800,000 piso? Wow, yayaman na siya rito. Li Mengfei, nakita ko na ang sulat kamay ng tagapangulo, ang kontratang ito na hawak mo, ay peke. Fake. Feke? Talagang fake pala ito. Ito ay feke. Ito. Paanong nangyari ito? Ito ang pinirmahan namin ni tagapangulong Fang kaninang umaga lang. At nakita ko mismo sa sarili kong mga mata noong pinirmahan niya ito. Hindi maaari. Tatawag ako ngayon din para malinawan. Ikaw. Gumawa ka na nga ng mali, ayaw mo pang umamin. Sadyang napakasinungaling mo. Hindi kailangan ng korporasyong Guangda ang empleyadong tulad mo. Sisante ka na, magligpit ka na ng gamit at lumayas. Aaminin ko ang mga bagay na ginawa ko, pero bakit ko aaminin ang mga bagay na hindi ko naman ginawa? At isa pa, wala ka pang malinaw na investigasyon pero bakit mo ako pinapaalis? Tama po siya. Supervisor, hindi magagawa ni Batang Meng ang ganoong bagay. Isang hamak na empleyado ka lang, nagagawa mo pang turuan ako sa trabaho, umalis ka rin kasama niya. Ikaw. Hindi ba't gusto nyo lang naman akong paalisin? Aalis ako. At isa pa, walang kinalaman si Sichuan sa bagay na ito. Li Mengfei, tugmang-tugma talaga sa iyo ang pangalan mo. Buong araw ka na lang talagang nangarap ng gising, masyadong nakakatawa. Nakakahiya, hiyang-hiya na talaga. Tignan natin kung sinong kumpanya pa ang mangangahas na kumuha sa isang sinungaling na tulad niya. Yuan, sumunod ka sa akin, sa opisina. Ang iba naman ay bumalik na sa trabaho. Hay, napakahirap talagang magtrabaho ng maayos. Batang Meng? Batang Meng? Batang Meng, naniniwala si Manong Chuan sa iyo. Huwag mong pakinggan ang mga kalokohan ng matandang si Liu Shengli na yon. Sa tingin ko, gusto niya lang makuha ang komisyon mo, kaya siya nagsisinungaling ng ganyan. Manong Chuan, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Pero hindi pa naman tayo ganoon katagal na magkakilala. Bakit ganoon na lang ang tiwala mo na hindi ako nagsisinungaling? Batang Meng, natatandaan mo ba nung unang araw ng interview natin? Nawala ko kasi ang resume ko noon at ikaw ang unang lumapit at kumontak sa akin. Kaya naman, sa bait mong iyan, naniniwala akong hindi mo magagawang mandaya. Sayang naman. Sa mundong ito, kailangan ng koneksyon at kapit. Pero wala man lang akong kakilalang kahit isang mataas na opisyal dito sa Korporasyong Guangda. Wala talaga akong magagawa laban sa kanila. Hay, mukhang sikat na sikat talaga si Madam. Guwapo rin ang lalaking iyon. Hay, pero malayo pa rin ang itsura niya kumpara sa inyo, punong fu.
Espesyal na asistente, Shen. Po? Masyado ka yata ngayong walang ginagawa. Gusto mo bang ipadala kita sa Afrika para magsanay? Pasensya na po, Punong Fu. Yuan, ibinigay ko lang sa iyo ang kliyenteng ito ni Li Mengfei dahil sa tatay mo. Kailangang magpakitang gilas ka sa harap ng presidente. Huwag mo akong ipapahiya. Tito Liu, ikaw na talaga ang pinakamabait kong tito. Kapag naging matagumpay na ako, hinding-hindi ko makakalimutan ang tulong niyo. Yuan, ang bibig mo talaga, napakasarap pa ring magsalita. Tutok na tutok ang presidente sa proyektong ito ng Dongyao International. Pagdating niya mamaya, huwag kang kakabahan. Galingan mo lang ang pagre-report, ha? Sige po. Wow. Sa sobrang misteryoso ni Punong Fu noon, akala ko ay isa siyang pandak at mataba, pero iyon pala ay isa siyang napakagwapong lalaki. Kung makakapit lang ako kay Punong Fu, ay talaga namang napakasaya niyon. Punong Fu, silang dalawa ay mga empleyado mula sa ating departamento ng benta at mayroon silang mahalagang bagay na dapat iulat sa inyo. Magsalita kayo. Punong Fu, balak ko sanang ibigay ang kontratang ito ng Dongyao International sa aming direktor ng benta, pero nagbitiw sa tungkulin ng aming direktor kaninang umaga, kaya wala akong nagawa kundi ang direktang ibigay ito sa inyo. Sisantahin mo ang tagapamahala ng Departamento ng Benta. Hayaang maranasan din niya ang pakiramdam ng pag-abuso sa kapangyarihan. Napakahusay! Anong premyo ang gusto mo? Kilala ako sa pagiging patas pagdating sa gantimpala at parusa. Gusto ko pong pumasok sa opisina ng presidente. Basta't malapit lang ako kay Punong Fu, siguradong mahuhulog din ang loob niya sa akin. Walang problema? Pero gusto ko lang siguraduhin, sigurado ka bang ang kontratang ito ay ikaw mismo ang nakakuha? Hindi ako papayag. Manong Chuan, hindi talaga ako naniniwala na wala man lang kahit isang tao rito sa Korporasyong Guangda ang papanig sa atin. Tama ka, Batang Meng. Nandito lang si Manong Chuan para suportahan ka. Hoy, paano kaya kung hanapin natin ang presidente para bigyan tayo ng hustisya? Pero presidente siya. Ni hindi pa nga natin siya nakikita ng personal. Sa tingin mo ba ay lulutasin ng isang presidenteng gaya niya ang maliliit nating problema? Nabalitaan ko kasi na tinanggal lang sa trabaho ang sales director kaninang umaga dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa tingin ko ay mukhang makatwirang tao naman ang presidente natin. Sige, kung ganoon nga, kailangan nating makuha ang hustisyang para sa atin. Sigurado ka bang ikaw ang nakakuha ng kontratang ito? Pag-isipan mong mabuti kung ano ang kahihinatnan mo kapag niloko mo ako. Kami lang ng matandang si Liu Shengli ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Siguradong hindi malalaman ni Punong Fu ang katotohanan. Punong Fu, ako po talaga ang pumirma sa kontratang ito. Si tagapamahalang Liu ang makakapagpatunay niyan. Ay, opo. Tama po siya. Kahit sino naman ay kayang magsabi ng magagandang salita, hindi ba? Mayroon ka bang ibang ebidensya para patunayan niyan? Bahala na. Ibubuhos ko na ang lahat. Kaya kong mangako ng may panunumpa na ako talaga ang pumirma sa kontratang ito. Ang panunumpa mo ay parang biro lang. Paano kung niloloko mo lang kami? Kung hindi ako ang pumirma sa kontratang ito, sana ay mabangga ako ng sasakyan paglabas ko. O kaya ay mahulog ako mula sa gusali at mamatay. At hinding-hindi na rin ako makakatapak pa sa industriyang ito. Hindi naman talaga magkakatotoo ang sumpa ko kung hindi ay puro mabubuting tao na sana ang nandito sa mundo. Matindi ang batang ito. Siguradong malayo ang mararating niya sa hinaharap. Sige, dahil dyan, bibigyan kita ng magandang pabuya sa harap pa mismo ng lahat ng sales personnel ng kumpanya para hayaan din silang matuto ng mabuti mula sa iyo. Si Panggulong Fang ay may patakaran sa pakikipagtulungan na dapat ubusin ang 10 baso ng alak bago magkaroon ng karapatang makipag-usap sa lamesa. Chang Yuan, sige na. Presidente, tila hindi niyo pa rin ako pinagkakatiwalaan. Hindi ako naniniwala sa iyo, pero ang Korporasyong Guangda ay laging base sa kakayahan ng usapan. Dahil gusto mong ma-promote agad sa opisina ng presidente, kailangan mong ipakita sa iba ang iyong galing. Nang sa gayon, ay walang masabi ang lahat. Tama ang sinabi ng presidente. Ang sweldo sa opisina ng presidente ay nagsisimula sa 23 milyong piso kada taon. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon mo para umangat agad sa buhay, kaya siguruhin mong hindi mo ito pakakawalan. Noong nakaraan, 3 baso pa lang ay nasuka na ako. Pero basta't ma-promote lang ako sa opisina ng presidente, kahit ano ay gagawin ko. Bahala na, lalaban ako.
Tapos na. Yari na ang lahat. Bakit ba kasi ako nagbitiw ng walang saysay na pangako? Siguradong madadamay ako rito. Nakakatawa talaga? Nakatatlong baso lang ay nasuka na, tapos ganyan ka makikipag-usap ng negosyo kay Ginoong Fang? Kaya kaya ko pa uminom. Hindi ba si Li Mengfei ang nakakuha ng kontrata sa Dongyao International? Ninanakaw lang pala niya ang kredito ng iba, Diyos ko. Nakakadiri siya. Manahimik kayong lahat. Punong Fu, kumusta po? Ako po si Li Mengfei mula sa unang grupo ng sales department. Ay, hindi pala. Batang Meng, huwag kang kabahan. Hindi ka naman kakainin ni Punong Fu. Oh, mag-relax ka lang. Hindi pwede. Natatakot pa rin ako. Ay naku, magsisimula na ang palabas. Pinapagalitan ni Punong Fu si Jiang Yuan sa marketing department. Hoy, bilis! Tara na! Kung hindi ay mahuhuli tayo sa magandang palabas. Sinasabi ko sa inyo, napakaraming kontrata na ang nakuha ko, napakalaki ng kinita ng kumpanya dahil sa akin, at hindi nyo alam kung gaano karaming hirap at pagod ang ibinuhos ko. Ngayong araw, medyo wala lang ako sa kondisyon ngayong araw. Malakas naman talaga akong uminom. Ang kontrata sa Dongyao na iyon, ay nakuha ko rin kahit na nagdugo ang sikmura ko sa kakainom. Puro ka kasinungalingan. Malinaw na si Li Mengfei ang nakakuha ng kontratang ito sa Dongyao. Espesyal na asistente siya, abisuhan ng buong industriya na iban agad si Zhang Yuan. Panahon na para tuparin ang iyong sumpa. Hindi po ganoon, Punong Fu, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Zhang Yuan, ang lakas ng loob mong angkinin, ang gawa ng iba. Akala ko pa naman ay mapagkakatiwalaan ka. Tito Liu, bakit niyo po ako sinasaktan? Pwe, galit ako sa mga taong katulad mo. Umalis ka na rito agad. Ikaw na matandang hukluban, ikaw ang nag-utos sa akin na angkinin iyon. Ngayon naman ay gusto mo pa akong baligtarin, wala kang hiya. Ikaw. Zhang Yuan, subukan mo pang magsalita ng kung ano-ano at talagang pupunitin ko ang bibig mo. Wag na wag niyo po siyang papaniwalaan, boss. Nakikita niyo naman po na ilang taon na akong nagtatrabaho ng tapat at masipag sa kumpanyang ito. Tapat at masipag? Ibinigay mo ang napakahalagang proyekto ng Dongyao International sa isang empleyadong isang araw pa lang sa trabaho, hindi ba't pinapahirapan mo lang ang baguhan? Ako, gusto ko lang naman bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan. Nakakatawa talaga. Sisibakin mo na nga ang babaeng yan tapos sasabihin mo pang binibigyan mo siya ng pagkakataon. Ang kapal talaga ng mukha mo. Siguradong yari ka na ngayon. Galit na galit si Punong Fu sa mga taong nag-aabuso sa kanilang posisyon. Napakatanga mo. Kung hindi lang dahil sa tatay mo, hinding-hindi kita papakialaman. Diyos ko, ang tindi ng away nila. Kapana-panabik. Kung sino-sino na lang talaga ang natatanggap sa kumpanyang ito. Espesyal na asistente Shen, sibakin mo silang dalawa. At saka alisin mo rin ang lahat ng mga koneksyon ni Zhang Yuan dito sa kumpanya. Masusunod po, Punong Fu. Shichuan, tingnan mo si Zhang Yuan. Basang-basa ang mukha sa luha. Siguradong napagalitan siya ng husto. Ang sarap naman sa pakiramdam nito. Totoo yan, ang galing talaga ng ating Punong Fu. Shichuan, tara na. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang hitsura ng ating boss at para na rin mapasalamatan siya ng personal. Mukhang pamilyar ang likod niya. Siya ay... Lagot na. Kapag nakita ni Punong Fu na hinihila ni Mrs. ang ibang lalaki, tiyak na magsiselos iyon ng husto. Hindi maaari, hindi niya ito dapat makita. Anong ginagawa mo? Punong Fu, may mahalagang kailangan sa inyo si Punong Liu? Sobrang apurahan ito? Kung may mahalagang pakay, bakit hindi na lang sabihin? May inaasikaso ang presidente sa ngayon. Hindi pa kayo pwedeng pumasok. Sino kaya ang dapat piliin? Ang kababata o ang bagong dating? Nakakalito talaga. Punong Fu, kumusta na kayo ni Mrs.? Noong nakaraang gabi, Pwede ba? Huwag kang maging chismoso sa buong maghapon. Punong Fu, kasal na kayo ni Mrs.? Pero paano kung biglang lumitaw ang kababata mo? Hindi ba't magkakagulo ng husto? Kasunduan lang ang kasal namin at maghihiwalay din kami balang araw. Seryoso po ba kayo, Punong Fu? Kung hindi mo mahanap ang kababata mo, tatanda ka na lang bang mag-isa? Kapag hindi ka pa tumahimik, maniwala ka na itatapon kita sa Afrika. Naniniwala ka ba na itatapon kita sa Afrika? Wag po. Kasalanan ko po. Tutok na tutok ka kay Li Mengfei? Gusto mo ba siya? Kung gusto ko nga siya, maaari ko ba siyang ligawan? Ligawan mo kung gusto mo. Wala akong pakialam. Ano po? Punong Fu, pag-usapan na lang muna natin ang seryosong bagay. Ibibigay pa rin ang komisyon ni Li Mengfei. Malaking dilang nakuha niya ngayon. Nararapat lang na bigyan siya ng gantimpala. Ikaw na ang bahala. Bago pa lang siya, hindi pwede ang posisyong sales director. Baka mapag-usapan lang siya ng iba. Kaya,
I-promote na lang siya bilang team leader. Sige, Sige po. Gagawin ko na po. Nga pala, liligawan ko na talaga siya? Huwag kang magsisisi ah. lumabas ka. Bakit ba ako ganito kay Rita? Mahal ko, nabalitaan ko na na-promote ka. Kadarating ko lang galing sa pakikipag-usap sa kliyente. Ang galing mo talaga. Teka, anong nangyari sa'yo? Na-promote ka na nga, bakit ka pa umiiyak? Ipagdiriwang natin ito mamayang gabi, ilalabas kita. Anong promotion? Mawawalan na nga siya ng trabaho. Dahil ninakaw niya ang kredito ni Li Mengfei, tinanggal na siya ni Punong Fu sa trabaho. At saka, ban na siya sa buong industriya. Yuan, totoo ba ang sinasabi nila? Kayong mga mapagsamantala, napakagaling ko, kahit saan, ay makakagawa ako ng sarili kong pangalan. Pagdating ng oras na iyon, ang korporasyong Guangda ay magsisisi na tinanggal nila ako. Mahal, mag-impake ka na ng gamit, aalis na tayo rito. Ano? Itong walang kwentang kumpanya ay hindi na kailangang panatilihan. Kasi, mayroon pa akong proyektong hindi tapos. Hindi pa ako pwedeng umalis. Ginoong Chen Jian, napakawalang hiya mo. Nakalimutan mo na ba kung paano ka nakapasok sa korporasyong Guangda? Ngayon ay nagagawa mo na akong suwayin. Paano ka naman niya susundin? Sa tingin mo ba, bakit siya sumasama sa iyo? Itong si Ginoong Chen Jian na manloloko, hindi ba't gusto lang niyang kumapit sa may kapangyarihan? Ngayong wala ka ng kapangyarihan at impluensya, natural na hindi na siya makikinig sa iyo. Ang nanalo ang siyang tama. Li Mengfei, huwag kang masyadong maging kampante. Darating din ang araw na mangyayari rin ito sa iyo. Hindi mangyayari iyon kay Munting Fei. Hindi niya gagawin ang mambintang at manira ng iba. Mengfei, napakagaling mo talaga. Sa pagkakataong ito, hindi mo lang nailigtas ang kumpanya sa matinding krisis, nakakuha ka pa ng malaking kontrata, at nakakuha ng komisyon na 8 milyong piso. 8 milyon, napakagaling naman. Matagal ko na itong pinapangarap. Sinabi ni Punong Fu na gagawin si Mengfei na leader ng benta para sa ating ikalawang grupo. Naniniwala ako na bubuti ang ikalawang grupo sa ilalim ng pamumuno ni Mengfei. Maligayang pagbati, Mengfei. Hindi maaari. Paano itong nangyari? Bakit naging ganito? Si Mengfei na ang bago nating team leader. Maligayang pagdating. Binabati kita. Sana ay magtulungan tayong lahat para mas lalo pang gumaling ang ating pangalawang grupo. Kapag nakuha ko na ang komisyon ko, ililibre ko kayo at dapat ay nandoon kayong lahat. Ang galing naman. Salamat, Mengfei. Kayong lahat ay talagang mga balimbing. Sumasama lang kayo kung nasaan ang malakas. Darating ang araw na mababawi ko rin ang lahat ng pagmamay-ari ko. Humanda kayong lahat sa akin. Mengfei, hindi ka lang maganda, kundi napakahusay mo rin. Ang sinumang makapag-asawa sa iyo ay magiging napakaswerte talaga. Tama, Mengfei. Single ka pa ba? Hoy, kayong lahat. Imbes na isipin kung paano magtrabaho ng mabuti at makakuha ng benta, sismis pa ang inaatupag nyo? Magtrabaho na kayo agad. Mengfei, sa totoo lang ay mahal na mahal talaga kita. Si Zhang Yuan lang naman ang tumukso sa akin. Ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. May mukha ka pang ipakita para sabihin iyan? Napakakapal talaga ng mukha mo. Daig mo pa ang pader sa kapal. Mengfei, wala na kami ni Zhang Yuan. Pwede ba tayong magsimulang muli? Mukhang noong huli kitang sinampal, ay hindi ka pa rin natauhan. Gusto mo bang sampalin kita ulit? Isa pa, ang mga katulad mo, ay hindi dapat manatili sa grupo ko. Mag-impake ka na ngayon din at lumayas ka rito. Mengfei, Huwag kang humarang sa dinadaanan ko. Mengfei, Kapag sinubukan mo pang guluhin si Mengfei, mag-ingat ka dahil baka bugbugin kita. Batang Meng, parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Kahit ang promosyon o pera ay hindi kayang gamutin ang sugatan mong puso. Manong Chuan, huwag mo na akong biruin. Tungkol sa lalaking manloloko na iyon, nasasaktan ako para sa kanya. Siguro ay nababaliw na ako. Sa totoo lang, noong mahuli ko siya at si Zhang Yuan sa tapat ng pintong iyon, ay matagal na akong sumuko sa kanya. Para sa akin, basura lang siya. Pero, ano ang ibig sabihin nito?
Medyo masaya lang ako at medyo excited din. Dahil tapos na ang lahat. Pero sa totoo lang, nagpapasalamat talaga ako kay Punong Fu. Buti na lang at inimbestigahan niya ng maigi ang sitwasyon noon. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Sige na, huwag na nating pag-usapan iyan. May gusto sana akong itanong sa iyo. Manong Chuan, bakit ka pa nahihiya sa akin? Sige, sabihin mo na. Dapat mong pagtuunan ng pansin ng mga tao sa paligid mo. Mahirap maghanap ng palakang may 3 paa, pero ang mga lalaking may 2 paa ay kahit saan. Ano sa tingin mo sa akin? Manong Chuan, iyon ba talaga ang ibig mong sabihin? Batang Meng, seryoso ako. Gusto talaga kita. Kahit na isa lang akong ordinaryong empleyado ngayon. Pero magsisikap at magtatrabaho ako ng mabuti. Hindi ganoon. Paano ko ba siya tatanggihan? Sasabihin ko bang may asawa na ako? Pero bakit naman bigla akong nagkaroon ng asawa? Hindi rin naman siya maniniwala sa akin. Ano kasi? Manong Chuan, kasi Pwede naman nating subukan muna. At kung hindi talaga tayo bagay, ay pwede tayong maghiwalay ng maayos. Huwag kang mag-alala. Pangako ko na hindi ako mangungulit. hindi sa ganoon. Ang ibig kong sabihin ay... Teka. Huwag ka munang sumagot. Pag-isipan mo ng mabuti. Hindi ako nagmamadali. Hello? Ma? Ano pong nangyari? Ipadala mo ang address ng tinutuluyan mo. Pupunta kami ng Papa Morian. Ano? Cheng Kun, talagang nahirapan ang ating anak nitong mga nakaraang taon. Sabi nila ay dapat palakihing mayaman ang mga anak na babae, pero ikaw naman, mas pinili mo pang ipadala ang anak natin sa probinsya ng napakatagal. Hindi ko rin naman yun ginusto. Sa tingin mo ba ay hindi ako nag-aalala sa sarili nating anak? Pero tingnan mo, ang anak ni Tagapangulong Chen ay kaloloko lang ni Huang Mao ng ilang daang libong piso. Yung anak naman ni Matandang Meng, araw-araw na nagbubuhay bulakbol sa mga bar. Isipin mo, kung magiging katulad nila ang anak natin, hindi lang simpleng pag-aalala ang mararamdaman ko, kundi sasakit talaga ang ulo ko. Napakabait at napakamakatwiran talaga ng anak natin. Hindi niya tayo binigyan ng sakit ng ulo sa loob ng maraming taon. Noong nasa kolehiyo pa siya, lagi siyang nakakakuha ng scholarship. Sa tingin mo, hindi ba dapat na nating sabihin sa kaniya ang tungkol sa tunay nating yaman? Hindi pwede. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang ating anak ay, kasi simula pa lang magtrabaho sa lipunan, dapat lang na maranasan niya ang bagsik ng tunay na buhay. At saka, hindi ba't wala pa ring nobyo ang anak natin hanggang ngayon? Pero ano namang kinalaman yan sa usapan natin? Sa pagkakataong ito, wala nang makakapigil sa akin. Malaki ang kinalaman yan. Kapag nalaman ng iba ang tunay niyang pagkatao, paano kung ang mga lalaki ay lumapit lang sa kaniya dahil sa pera natin? Anong gagawin mo? Baliwala lang ang pera. Pero paano kung masaktan lang nila ang anak natin? Anong mangyayari noon? Hay nako, sige na nga. Susundin ko muna ang gusto mo. Kapag nakapag-asawa na siya, saka na natin sasabihin sa kaniya ang tungkol sa tunay nating yaman. Sir, ma'am, malapit na po tayo sa inuupahang bahay ni Miss. Xiaomeng, ano ang nangyari? Sir, parang may nagpapakabangga. Iba-iba na talaga ang mga tao sa panahon ngayon. Xiaomeng, asikasuhin mo ang sitwasyon. Opo. Bakit parang sina tatay at nanay iyon? Siguradong nagkamali lang ako ng tingin. Lagot, anak natin iyon. Hala. Neng, ikaw, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Magandang araw po, Sir Lee. Tay. Nay. Ano bang nangyayari dito? Anak, hindi ka ba nasaktan dyan? Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Anak-anak, halika rito at bumati kay Sir Lee. Meng Fei, si Tito Limo ay malaki ang naitulong sa pamilya natin. At isa pa, isa siyang malaking negosyante sa Linjiang. Magandang araw po, Sir Lee. Sige. Sir Lee, iyo po ba ang lahat ng mga bodyguard na ito? Ang galing naman. Wala yun. Ayos na ang lahat. Kayo, bumalik na kayo. Sige na, bumalik na kayo. Balik na. Sir Lee, maraming salamat po sa paghatid sa amin ng asawa ko pa uwi. Mauuna na po kami sa loob. Paalam po, Tito Lee. Tay, Nay, ano ba talaga ang nangyayari dito?
Nagtatrabaho kaming tatay mo bilang cleaner sa bahay ni Sir Lee. Sakto namang pauwi rin siya kaya hinatid na niya kami rito. Kung ganoon, mabait pala talaga itong si Sir Lee. Oo nga. Marami pa ring mabubuting tao rito sa lungsod. Anak, gising ka na pala. Halika. Uminom ka muna nitong sabaw ng manok habang mainit pa. Napakalinamnam nito. Ang bango naman. Nay, ngayong nandito ka sa tabi ko, napakasaya ko talaga. Anak, ang hirap ng trabaho mo dyan sa labas. Ito lang ba ang kinakain mo araw-araw? Paano naman iyan magiging sapat? Halika, anak. Kunin mo ito. Bumili ka ng magagandang damit at bumili ka rin ng masasarap na pagkain. Nay, malaki na ako ngayon at kaya ko na rin kumita ng sarili kong pera. At saka kayo ni tatay, sa tanda ninyong iyan ay nagtatrabaho pa rin kayo. Hindi biro iyon. Hindi ko matatanggap ang perang ito. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, bata ka? Kunin mo na ito dahil binibigay ko naman sa iyo. Sige na nga. Anak, kumusta na yung nobyong kinuwento mo sa amin noong nakaraan? Yung lalaking iyon na walang kuwenta. Matagal na kaming wala. Wala ka bang nobyo ngayon? Mayroon sana akong sikretong sasabihin sa iyo kapag nagpakasal ka na. Mukhang kailangan ko pang maghintay ng kaunti. Anong sikreto iyon? Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo ni tatay. Ang totoo, may asawa na ako. Ano? Ano? Nagpakasal ka na? Ano? Hindi. Kailan ka pa ba nagpakasal? Anak, ang ganito kahalagang bagay. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin ng nanay mo? Kaya mahal kong Ma, pwede nyo na bang sabihin sa akin ang sikretong iyon ngayon? Teka lang. Mas mabuting dalhin mo muna rito ang asawa mo para makilala namin. Wala namang nagpapakasal nang hindi nagpapakita sa mga magulang, di ba? Walang problema. Pero peke lang ang kasal namin. Pupunta kaya siya para makipagkita sa mga magulang ko? Pero, curious talaga ako sa sikretong ito. Naglabas na ang sales department ng appointment para kay Lee Meng-fei. Naintindihan ko? Ipag-book mo ako ng ticket papuntang New Zealand. Magbu-business trip ako. Kung ganoon, mag-empake na rin ako para sumama sa iyo. Wag na. Manatili ka na lang sa kumpanya at magtrabaho ng maayos. Sige, nasisiyahan ka lang mag-isa, bakit hindi mo isama ang misis mo? Ipagbubook ko kayo ng isang luxury couple suite para makapag-honeymoon kayo. Ano bang pinagsasabi mo? Bigla na lang kaming nakakuha ng marriage certificate nang hindi ko maintindihan kung paano, sa kalagayan naming ito ngayon, hindi ko man lang maipaliwanag ang nangyayari. Hello. Fu Yunxing. Lee Meng-fei. Kaya. Nalaman niya na tinulungan ko siya? Pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Nabalitaan ng mga magulang ko na kasal na ako at gusto kanilang makita. Makikipagkita sa mga magulang? Alam ko, wala kang obligasyon, pero Alam mong wala akong obligasyon? Kaya bakit ka pa tumatawag? dahil may alam na sikreto ang mga magulang ko, sabi nila sasabihin lang nila sa akin kapag nakita ka nila. Sekretarya mo ba ako na laging handa sa tuwing tatawagin mo? Anong klaseng ugali iyan? Nagpakasal lang ako para tulungan ka, tapos ganyan pa kalala ang pakikitungo mo. Kung ayaw mo, di huwag. Ay, sige po, walang problema. I-send mo na lang mamaya ang address dito sa WeChat na ito. Masyado na ba kitang pinagbibigyan nitong mga nakaraang araw? Hindi mo ba nararamdaman na para sa kanya? Kasangkapan lang ako para pagbigyan ng mga magulang niya. Pero asawa niyo pa rin siya. Kung kasangkapan lang, kahit sino ay pwedeng pumunta. Mabuti pang ako na lang ang pumunta para hindi na kayo mahirapan. Punong Fu. Bawal kang pumunta. Punong Fu, nakikita ko po na may nararamdaman kayo para kay Madam. Bakit hindi niyo harapin ang tunay niyong nararamdaman? Tunay na nararamdaman? Hindi ko nga siya kilala ng lubusan. Paano ko siya magugustuhan? Punong Fu, galit kayo, apektado kayo. Ang ikinagagalit at ipinagtatampo niyo ay dahil hindi kanya itinuturing na asawa. Ganoon nga ba? O sige, ako na lang ang pupunta. Huwag mo na akong i-book ng ticket papuntang New Zealand. Pupunta na lang ako doon pagkalipas ng ilang araw. Napakatigas talaga ng ulo mo. Titingnan ko kung hanggang kailan mo kaya iyan. Subalit, si Punong Fu ay may matinding pagtingin pa rin sa batang babaeng iyon.
At ngayon ay may asawa na siya. Medyo mahirap ang sitwasyon. Punong Fu, ano po sa tingin nyo ang set na ito? Masyadong magarbo. Kumuha tayo ng mas simple. Pero ang gwapo niyo po talaga sa suot na iyan. Maglabas ka pa ng ilan. Masusunod po, Punong Fu. Dahil nakikita kong pinahahalagahan nyo ito ng husto, siguradong napakahalaga ng handaan ngayong araw, hindi po ba? Oo. Talagang mahalaga ito. Baka hindi na siya darating. Siguro ay wala naman siyang obligasyong tulungan ako. Ang guwapo niya talaga. Dumating ka nga talaga. Palagi akong tumutupad sa aking mga salita. Inisip mo pa talagang hindi ako darating Hindi naman. para makapaghanda ng husto. Kaya medyo natagalan ako. Ang guwapo mo. Tara na. Munting Chen, alam mo ba kung ano ang paboritong ulam ni Fei Fei? Malay ko ba kung ano ang gusto niyang kainin? Sige na nga, hulaan ko na lang. Pork strips na may garlic sauce iyon? Sige, susundin kita. Mamaya ay magluluto ako ng pork strips na may garlic sauce. Naku nanay, tutulungan kita. Nanay, tatay, nandito na po kami. Ginoong Chen Jan, anong ginagawa mo rito? Ming Fei, siya ay si... Nanay, Ito. Fei Fei, anong nangyayari rito? Bakit meron kang dalawang nobyo? Ipaliwanag mo ito. Nanay, tatay, siya ang dati kong nobyo. Ginoong Chen Jian, napakababa ng uri mo. Gaya ng pangalan mo. May mukha ka pa talagang humarap sa akin. Ang kapal ng mukha mo na pwede na itong gamiting pang-ayos ng Changcheng. Sino ka ba? Bakit mo sinisira ang relasyon namin ni Fei Fei? hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kasal na kami. Ako ang legal na asawa ni Fei Fei. Ano? Kasal na pala kayo. Siyempre naman. Napakabuti ng asawa ko. Mas mabuti siya kaysa sa iyo ng 1,000 o 10,000 beses. Ngayong nakatagpo na ako ng mabuti, siyempre ay magpapakasal na ako. Bakit? Akala mo ba ay maghihintay pa ako sa iyo rito? Karapat-dapat ka ba? Hayaan mo na, Fei Fei. Hindi ka masyadong mahinahon ngayon? Sa susunod na lang ako babalik para hanapin ka. Naku, kasalanan ito ni Mama. Pagkapasok niya ay tumawag agad siya ng Mama, kaya ang akala ko, Sa akalain mo nga panahon ngayon, naman. na kung ano-anong klaseng masasamang loob ang naglipa na. Ngayon lang ako nakakita ng kusang nagpipresintang maging manugang. Hamp, may sira talaga ang ulo. Pama, sa totoo lang ay kasalanan ko ito. Hindi ako nakabisita rito ng mas maaga, kaya normal lang na magkamali kayo. Hey! Pero Fei Fei, hindi mo ba ipinakita sa mga magulang mo ang marriage certificate nating dalawa? Oo, may pananagutan din ako rito. Kasalanan ko ito. Tingnan mo, ang bait talaga ng manugang natin. Hindi lang guwapo, maasikaso pa sa lahat ng bagay. Fei Fei, kailangang baguhin mo na ang pagiging makakalimutin mo. Matuto ka sa kanya. Maging mas maingat ka naman. Malalaki na ang mga bata, may asawa na nga, at may mag-aalaga na sa kanya, kaya huwag ka na masyadong makialam. Narinig mo ba? Sabi ni Mama ay ako na ang mag-aalaga sa iyo. Ano pang ginagawa niyo riyan? Tara na, at magluto na tayo. Munting Fu, mga lutong bahay lang ito. Huwag kang mamimili ha. Ito po ang regalo ko para sa inyo, Pa, Ma. Sana po ay magustuhan ninyo. Naku, sana hindi ka na nag-abala, bakit nagdala ka pa ng regalo? Sinabi mo pa. Nagsisimula sa 1,500,000 piso ang kuwintas na ito, at ang relo naman ay nagsisimula sa 2,000,000 at 300,000. Talagang napakabukas palad ng manugang natin sa atin. Ang mahalaga ay gwapo na at seryoso pa sa buhay. Satisfied ka ba? Ha. Siyempre naman satisfied ako. Para sa manugang ko ang kinuha kong ulam na ito. Kung gusto mong kumain, kumuha ka ng sa iyo. Salamat po, Ma. Sige. Dahil may mabuting manugang na kayo, kinalimutan nyo na ang mabuting anak nyo. Anak, dati ay hindi kita pinapayagang uminom dahil bata ka pa.
Ngayong may sarili na kayong pamilya, ay kampante na kaming mag-asawa. Haha, wala nang ibang hiling sina mama at papa, kundi ang maging ligtas at masaya kayong dalawa. Munting Fu, pasensyahan mo na sana si Fei kung may magawa man siyang mali sa hinaharap. Eto. Halika anak, ipaghahanda ka ni Papa ng pagkain. Mula nang mangyari ang mga pagbabago sa pamilya, ay mahirap nang maramdaman ulit ang ganitong kainit at komportableng pamilya. Napakasarap pala talaga sa pakiramdam ng ganito. Haha, kumain ka pa ng marami. Habang tinititigan ko siya, lalo siyang nagmumukhang nakababatang kapatid ko. Pero posible nga kaya ang ganitong pagkakataon? Anong ginagawa mo? Busog na at tapos ng uminom. Ano sa tingin mo? Anong ginagawa mo? Ang sakit. Siya nga pala. Mahal ba iyong mga regalong binili mo para sa mga magulang ko? Isisend ko na lang sa iyo kung magkano iyon. Sa tingin mo ba ay mahalaga sa akin ang ganoong kaliit na pera? Bakit ba galit na galit ka? Saka, bakit hindi ka pa rin masaya kahit babayaran naman kita? Hay, ang gulo mo talaga. Cheng Kun, ang kwintas na pamana ng pamilya natin ay maipapasa na rin sa wakas. Hindi mo ba napapansin? Nakamukhang kamukha niya ang taong iyon? Ang ibig mo bang sabihin ay si Fujian na mortal nating kaaway? Halatang may nararamdaman siya para kay Fei dahil hindi nagsisinungaling ang kanyang mga mata. Pero kung siya nga talaga ang anak ni Fujian, nakakapanghinayang naman. Isa itong malupit na tadhana. Malupit na tadhana. Halatang may nararamdaman siya para kay Fei dahil hindi nagsisinungaling ang kanyang mga mata. Pero kung siya nga talaga ang anak ni Fujian, nakakapanghinayang naman. Paano nakilala ng mga magulang niya ang ganoong klaseng walang kwentang tao? Aking mahal na apo, ang lahat ay masaya kapag ikinakasal. Pero bakit parang malungkot ka pa rin? Lolo? Tungkol kay Li Mengfei, may inilihim ka ba sa akin? Ang batang iyon na may apelidong Shen ay napaka-impluensyado. Hindi mo ba siya pinahanap para sa iyo? Nagpahanap na ako. Pero, pakiramdam ko ay may mali. Lumaki si Li Mengfei sa probinsya, ang mga magulang niya ay nagtatrabaho sa lungsod sa baybayin. Pero kung hahanapin ang eksaktong lokasyon ng mga magulang niya, ay hindi talaga mahanap. Nakilala ko na ang mga magulang niya. Kahit na napakasimple ng kanilang pananamit, pero ang kanilang kilos at galaw ay hindi mukhang magsasaka. Ay wag na muna nating pag-usapan iyan. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa pagsasama niyo ng manugang ko. Nitong mga nakaraang araw, kumusta ang pakiramdam mo? Normal lang naman. Dahil kumuha na kami ng marriage certificate, ano pa ba ang magagawa ko? Pagtitiisan ko na muna ito. Ang problema ay hindi ako, kundi siya. Hanggang ngayon ay iniisip niya na peke lang ang kasal namin. At anumang oras ay gusto na niyang makipagdiborsyo sa akin. Diborsyo? Kaya mo ba siyang pakawalan? Bakit naman hindi? Wala namang kaming malalim na pinagsamahan. Kung hindi lang dahil natatakot akong magalit ka, makipagdiborsyo na ako sa kanya bukas na bukas din. O sige, bukas na bukas din ay makipaghiwalay ka na. Hindi ka pipilitin ni Lolo. Boo! Bukas ay may gagawin ako sa kumpanya. Napakatigas talaga ng ulo mo. Halatang may nararamdaman ka para sa batang si Meng Fei. Mas malinaw ang nakikita naming mga nakatingin lang. Sinasabi mo bang gusto ko siya? Iyan ang kailangan mong itanong sa sarili mo. Kilala ko ang ugali mo. Kung wala kang nararamdaman para sa kanya, kahit gaano pa kita pilitin, hindi ka kailanman papayag. Paano mo naman nagawang kumuha ng marriage certificate? Sinasabi mo bang matagal ko nang? Sa totoo lang, ang kasal ninyo ay hindi nagkataon lang dahil ako ang nagplano at nag-ayos ng lahat ng iyan. Sa totoo lang si Meng Fei ay... Hello? Yunxing, nakabalik na ako sa bansa.
Ang pangako ng pamilyang Fu noon ay may bisa pa rin naman, hindi ba? Siya ba ang panganay na binibini mula sa pamilyang He? Kapag naayos mo na ang mga bagay sa panganay na binibini ng pamilyang He, tsaka na lang kakausapin ni Lolo ang tungkol kay Li Mengfei. Ay binibini, hindi po kayo pwedeng pumasok. Papasok muna po ako para abisuhan si Punong Fu. Talagang hindi po kayo pwedeng pumasok. Sino ka para pakialaman ako? Tabi dyan, gusto kong pumasok. Pasensya na po, Punong Fu. Pilit po kasing pumapasok ang binibining ito at hindi ko siya napigilan. Talagang ang mga tao sa Korporasyong Guangda, kahit anong tanga ay nakakapasok. Hindi man lang inalam ang relasyon ko sa iyong Punong Fu at nakuha pang harangan ako. Wala ka nang kailangan gawin dito. Bumalik ka na muna sa trabaho mo. Sige po, Punong Fu. Panganay na binibining He, hindi ba't masyado ka namang nakikialam? Kailan pa naging trabaho mong punahin ang mga empleyado ko sa Korporasyong Guangda? Sige. Wala na akong pakialam sa mga taong ito mula sa mababang antas ng lipunan. Hindi naman sila mahalaga at hindi dapat pag-aksayahan ng oras. Pero ang mga bagay sa pagitan nating dalawa, dapat lang napakialaman ko na iyon, di ba? Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano at sabihin mo na ang sadya mo. Huwag ka namang maging masyadong formal. Tutal ay mahigit 20 taon na tayong magkakilala, maituturing na rin tayong magkababata. Pinapalungkot mo naman ako sa inaakto mo. 5 taon kang nasa ibang bansa. Normal lang na maging formal ako sa iyo. Matagal na tayong hindi magkatulad. Kung bakit ako bumalik, dapat ay alam mo na, di ba? Nandito ako para pakasalan ka. Kasal? Mahigit 10 taon na ang nakakaraan. Nakulong ang tatay mo dahil sa frame-up at ang pamilya Fu ay biglang nabangkarote sa loob lang ng isang gabi. Tatay ko ang nagbigay sa iyo ng perang panligtas buhay. Noong oras na iyon ay napagkasunduan ang pagpapakasal ng ating dalawang pamilya. Bumalik ka pa galing sa napakalayong lugar para lang pakasalan ako? Kahit papaano ay magkababata naman tayo at matagal nang magkakilala. At isa pa ay napakaganda ko rin. Bagay na bagay tayo kapag nagsama. Hindi ka talo sa akin kahit anong mangyari. Pero may asawa na ako. Maayos at matatag ang relasyon namin ng asawa ko. Wala akong balak makipaghiwalay sa ngayon. Fu Yunsheng, ang lakas ng loob mong sumira sa usapan, hindi mo tinutupad ang pangako mo. Panganay na binibining He. May kapal ka pa ng mukha na sabihin niyan? Gumastos ka ng 10-10 milyong piso para sa pag-aaral mo sa ibang bansa. Ang tatay mong matandang sugarol ay may utang na 800 milyong piso sa labas at ako ang lahat ang nagbayad noon. Sasabihin mong sumira ako sa usapan. Nakakatawa ka. Kung ganoon, hindi na tayo magpapakasal. Sana ay magtagal kayo habang buhay. Pero dapat mo akong bigyan ng kompensasyon. Nabalitaan ko na kailangan nyo ng direktor sa sales department. Paano kung ako ang kumuha ng posisyong iyon? Hindi naman siguro sobra ang hiling kong ito, di ba? Noong nasa kolehiyo pa si Li Mengfei, ay araw-araw siyang nagtatrabaho habang nag-aaral at kung saan-saan pumapasok para lang may panggastos. Paano siya posibleng makapag-asawa sa isang gaya ni Punong Fu? Fu Yunsheng, mas pipiliin mo pang pakasalan ng isang prom di kaysa sa akin? Magkakaalaman din tayo. Sige, dahil hindi ka sumasagot, ituturing ko na pumapayag ka na. Huwag kang mag-alala, dahil gagalingan ko ang trabaho ko. Kung sa tingin mo ay hindi maayos ang ginagawa ko, maaari mo akong tanggalin kahit kailan mo gusto. Magandang umaga po, leader. Hindi nyo naman kailangang maging masyadong magarbo. Maging natural lang kayo. Magpatuloy na kayo sa trabaho nyo. Huwag nyo na akong intindihin. Magandang umaga po, leader. Manong Chuan, hindi ba dapat ay nakikipag-usap ka sa mga kliyente ngayon? Nag-overtime talaga ako kagabi para matapos ang negosyong iyon, para makita-kita agad pagpasok ko ngayong umaga. Hi. Bakit ba ang formal mo pa rin sa akin? Sa susunod, huwag mo na akong tawaging Manong Chuan ng Manong Chuan, mukha tuloy akong matanda. Maari mo akong tawaging Xiao Chuan o kaya Chuan, kahit alin dyan? Manong Chuan, mayroon akong isang bagay na gustong ipagtapat sa iyo. Alam ko na. Tungkol sa ex-boyfriend mo, ayos lang iyon dahil alam ko na ang lahat. Hindi. Ito ay... Magandang umaga po, Direktor. Ako po si Li Mengfei, ang leader ng ikalawang grupo ng Departamento ng Benta. Li Mengfei, tama ba? Narinig ko na ang tungkol sa iyo mula sa iba. Ikaw ang nakakuha ng pakikipagtulungan sa Dongyaw International, di ba? Napakahusay mo. Ililibre kita ng alak mamayang gabi.
Salamat po sa inyong kabutihan, Direktor. Ngunit, bilang isang empleyado ng Korporasyong Guangda, ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Masyado na po kayong nag-aabala para ilibre pa ako. Kung pasasalamat lang ito mula sa akin, o sige, ayos lang kung tatanggi ka. Pero hindi lang sarili ko ang kinakatawan ko. Kinakatawan ko rin ang presidente ng Korporasyong Guangda. Bilang mapapangasawa ni Fu Yunxing, pumunta ako sa ibang bansa para mag-aral nitong mga nakaraang taon. Ngunit ngayon ay nagbalik na ako. Mayroon akong responsibilidad at tungkulin na magpakita ng pagkalinga sa mga empleyado ng Korporasyong Guangda. Ang presidente ng Korporasyong Guangda, si Fu Yunxing? Siya. Siya ang iyong mapapangasawa. May problema ba roon? Uy, Batang Meng! Pinapahalagahan ka ng husto ng bagong direktor na ito? Bakit parang marami ka pa ring iniisip? Ang presidente ng ating Korporasyong Guangda. Ay si Fu Yunxing ba? Oo, Fu Yunxing talaga ang pangalan ng presidente natin. Bago ka pa lang kasi rito, kaya normal lang na hindi mo alam. Pero grabe, hindi man lang itinatago ng bagong direktor na ito ang relasyon nila ni Punong Fu na nagpapakitang matatag talaga ang pagsasama nila. Baka nga makatanggap na tayo ng imbitasyon nila sa lalong madaling panahon. May masamang balak ang panganay na binibining hina iyon. Noong naghirap ang pamilya nyo, Punong Fu, bigla siyang umalis para mag-aral sa ibang bansa. Ngayong malakas at matatag na ang Korporasyong Guangda, bigla naman siyang bumalik. Siguradong nandito siya para ituloy ang kasunduan sa kasal. Tungkol sa kasunduan sa kasal, sinabi ko nang may asawa na ako para tanggihan iyon. Pero nakuha niya ang posisyon bilang direktor ng benta. Posible kayang alam na niya ang relasyon niyo ni Li Mengfei? Mukhang hindi pa. Mukha talaga siyang nagulat. Hindi mukhang nagpapanggap lang siya. Teka, bakit ka nandito? Dahil nandito ka rin, ibig sabihin ay totoo nga ang lahat. Dumating po ang ginang. Kaya Punong Fu, mauuna na po ako. Sa hitsura mo, alam mo na, hindi ba? Sinabi ba sa iyo ni Hesil yan? Oo. Kaya nararamdaman ko na. Sobrang walang saysay ang lahat ng ito. At oras na para mag-divorce tayo. Tinakot ka ba niya? Pupuntahan ko siya. Hindi naman. Ang iyong mapapangasawa ay simpleng. Nagpakilala lang tungkol sa inyong dalawa. Peke naman talaga ang kasal nating dalawa mula pa noong una. Ngayong nandito na ang tunay mong mapapangasawa, oras na para mag-divorce tayo. Alam ko ang iniisip mo, pero hindi ito gaya ng iniisip mo. Hindi ako nagpakasal sa iyo dahil lang nag-aral sa ibang bansa si Hisilian. Siguro nga ay gaya ng sinasabi mo. Pero peke lang naman ang kasal nating dalawa. Ginagamit lang natin ang isa't isa. Wala akong karapatan. At wala rin sa posisyon para sisihin ka sa kahit ano. Sige. Dahil buo na ang loob mo, mag-divorce na tayo. Sige. Paalam. Kung divorce, di mag-divorce. Pero bakit galit na galit ako? Madam, ang relasyon ni Punong Fu at Hisilian ay hindi gaya ng iniisip mo? Hindi pa sila nagkakausap kailanman noon. At talagang hindi siya gusto ni Punong Fu. Ano naman ngayon? Sobrang laki ng agwat sa pagitan namin. Siya ang presidente ng Korporasyong Guangda, habang isa lamang akong simpleng empleyado. Simple lang din ang mga magulang ko. May malaking harang sa pagitan nating dalawa. Ang harang na ito ay hindi kayang lampasan ng isang marriage certificate lang. Pero kapag nakatagpo ka ng taong gusto mo, dapat mo itong ipaglaban. Paano mo malalaman kung hindi mo ito susubukan? Bukod doon, ang pag-ibig ay hindi nasusukat ng material na bagay. Pag-ibig?
Hindi pa naman kami matagal na magkakilala. Paano naman magkakaroon ng pag-ibig? Basta, makikipagdiborsyo ako sa kanya. Ito ay... Hi, Limeng Fei. Wala pa akong nakikitang babae na pinagtuunan ni Punong Fu ng pansin ng ganito. Nakikita ko na talagang gusto ka niya. Huwag na huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Hahaha. Tingnan mo, hindi lang guwapo ang manugang natin. Napakamaalalahanin pa niya. Fei, kailangan mong baguhin ang ugali mong pagiging makalimutin. Matuto ka pa. Maging mas maingat ka, ha? Ay naku, malaki na ang bata. Kasal na siya. May nag-aalaga na sa kanya. Kaya huwag ka nang masyadong makialam. Hahaha. Opo. Narinig mo ba? Sabi ni Mama? Ako na ang magbabantay sa iyo mula ngayon. Peke ang lahat. Peke ang kasal? Pati ba ang nararamdaman ay peke rin? Batang Meng! Batang Meng! Batang Meng! Anong problema? Masyado ba kitang nagagambala kamakailan? Naiinis ka na ba sa akin? Manong Chuan, hindi dahil doon. Simula nang dumating si Director He kanina, parang ang lungkot mo at wala ka sa sarili. Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin. Manong Chuan, sa totoo lang gusto ko sanang sabihin na hindi ako pwedeng maging girlfriend mo. Bakit naman? Sabihin mo sa akin kung may mali ba akong nagawa. Handa akong magbago para sa iyo. Paano kung sabihin kong gusto ko si Fu Yunxing? Ay hindi pwede. Hindi ko pwedeng sabihin iyon. Manong Chuan. Hindi pa talaga ako nakaka-move on mula sa huli kong relasyon. Tinakot mo naman ako. Akala ko pa naman ay may nagugustuhan ka ng iba. Basta wala ibig sabihin lang na may pag-asa pa ako. Ayos lang maghihintay ako sa iyo. Manong Chuan, ano kasi ako? Nabalitaan ko nga pala na may bagong bukas na mahuhuwagwan sa kalapit na mall. Sobrang kakyutan ng mga pusa doon. May isa pang ang pusang ligaw na marunong mag-backflip. Punta tayo roon kapag may oras ka dahil hindi ba paborito mo ang mga pusa? Sige. Nasaktan lang si Meng Fei sa pag-ibig. Kapag naging mas maingat at malambing pa ako sa kanya. Tiyak na mapapansin din ako ni Meng Fei. Hello? Meng Fei, ako si Director He at sinabi ko na ililibre kita ng alak kaya dapat kang pumunta. Director He, may iba pa po akong. Isesend ko na lang ang address sa iyo at iyon na iyon. Ay naku naman. Mukhang hindi mareresolba ang problema sa pagtakas lang. Kailangan ko itong harapin sa lalong madaling panahon. Sige pero tawagan mo lang ako kung may kailangan ka dahil laging nandito si Manong Chuan. Sige. Panganay na binibining He. Sa tingin mo ba, ay hindi maglalakas loob na pumunta ang Limeng Fei na iyon? Panganay na binibining He. Sa tingin mo ba ay hindi mangangahas na pumunta si Limeng Fei? Mangangahas ba siyang hindi pumunta? Inimbitahan siya ni Binibining He na uminom ngayong araw. Kapag hindi siya sumipot, ay talagang naghahanap lang siya ng gulo. Isa lang naman siyang hamak na group leader. Iniimbitahan mo siyang uminom? Dapat pa nga siyang magpasalamat ng lubos. Isa lang siyang malanding babae na hindi alam ang kinalalagyan niya. Si Binibining He. Ay tuturuan siya ng leksyon ngayong gabi. Panganay na binibining He. Siguraduhin mong tuturuan mo siya ng leksyon ngayong gabi. Huwag kang magpakita ng awa. Mas mabuti kung mapipilitan siyang magbitiw sa trabaho ng kusa. Ikaw lang. Ay may lakas ng loob na utusan ako? Sinasabi ko sa iyo, mas mabuting umayos ka sa harap ko. Dahil kung hindi, idadamay kita sa pagpaparusa ko. Panganay na binibining He. Pasensya na sa sinabi ko. Hinding-hindi ko po kayo magagawang utusan. Susunod po ako sa lahat ng gusto niyo. Galit na galit lang talaga ako sa malanding iyon. Ilagay mo ito sa alak ni Limeng Fei. Bakit mo ipinarada ang bisikleta mo rito? Umalis ka na agad. Ang lugar na ito ay hindi basta-basta pinapasukan ng kahit sino lang. Anong karapatan mong paalisin ako? Narito ako para bumili. Customer din ako. Gusto kong pumasok. Hoy! Tingnan mo muna kung nasaan ka. Ang isang bote ng alak dito
ay sapat na para sa 1 taon mong sahod. Umalis ka na? Bilisan mo? Huwag mong gambalain ang negosyo namin. Matandang Lee, inaapi na naman ang anak natin. May asawa na ang anak natin. Hindi kaya dapat na nating sabihin sa kanya ang totoo nating pagkatao? Hindi pwede. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang tungkol sa atin at sa pamilya Fu. Naku, matagal na alitan na iyon ng nakaraang henerasyon. Ano bang kinalaman yan sa anak natin? Hindi natin pwedeng hayaang magdusa ang anak natin. Wala akong pakialam. Kailangan ko nang magtapat sa anak ko ngayon. Kumalma ka muna. Maghintay muna tayo. Pero total naman ay pag-aari natin ang clubhouse na ito. At hindi man lang pinapapasok ang sarili nating anak. Sobra na talaga ito. Tagapangulo, ano po iyon? Ano po ang ipag-uutos ninyo? Sunduin mo ang binibini sa may pintuan. Pero tandaan mo, huwag mong hahayaang malaman niya ang kanyang pagkakakilanlan. Opo, Tagapangulo. Pupunta na agad ako. Kuya, may mahalaga talaga akong kailangang gawin dito. May kakatagpuin akong tao para uminom, kailangan ko talagang pumasok. At saka, wala namang dahilan ng isang negosyo para harangin ang kanilang customer, di ba? Gusto ko rin naman na pumasok ka. Pero ako, ay nagtatrabaho lang din naman dito. Sinusunod ko lang ang mga patakaran. Pasensya na po, Ineng. Anong klaseng walang kwentang patakaran yan? Bakit niyo pinipigilang pumasok ang batang ito? Magandang araw po sa inyo. Kagalang-galang na panauhin. Binibini, ako ang general manager ng clubhouse na ito. Tawagin mo na lang akong Lao Zhao. Iba talaga ang dating kapag ang pinuno na ang nagsalita. Binibini, saang VIP room po ba kayo pupunta? Ihahatid ko na po kayo roon. Wag na po, at salamat. Sandali lang po. Ito po ang business card ko. Tawagan niyo lang po ako kung may kailangan kayo. Ipacheck mo sa akin kung saang VIP room pumasok ang batang iyon kanina. Magpadala ka ng 2 pinakamahal na alak doon sa pangalan ko. Mingfei, halika rito at maupo ka. Halika na. Zhang Yuan, huwag kang tulala riyan. Magbuhos ka ng alak. Opo. Mengfei, magpakasaya ka lang. Lahat ng narito ngayon ay mga malalapit kong kaibigan. Ming Fei, nabalitaan ko na nakuha mo ang malaking kontrata sa Dongyao International. Ang galing mo talaga. Aba, nandito tayo para magsaya. Bakit trabaho pa rin ang pinag-uusapan? Nakakasira naman ng mood. At saka kayong lahat ngayong gabi, walang pwedeng magpainom ng sobra kay Mengfei. Panauhin ko si Mengfei ngayong araw. Panganay na binibining he, bukod sa napakaganda mo na, mabait pa ang iyong kalooban. Mas bagay talaga kayo ng lalaking si Fu Yunxing. Oy, si Lian? Nabalitaan ko na bumalik ka sa bansa para magpakasal sa pamilyang Fu? Kailan mo naman kami iimbitahan sa kasal nyo ni Fu Yunxing? Ang mga lalaki, prioridad nila ang kanilang karera. Plano ko munang tulungan si Fu Yunxing sa mga gawain sa kumpanya. Tungkol naman sa pagpapakasal, isa lamang itong seremonya. Hindi naman kailangang magmadali. Napakagaling mo na. Napakaganda mo pa. Kayong dalawa ay talagang itinadhana para sa isa't isa. Isang perpektong pares. Tama nga na ang katayuan sa buhay at ang pagiging magkapantay ay napakahalaga talaga. Ang agwat na ito ay isang bagay na hinding-hindi ko malalampasan. Mula pa sa sandali ng aking pagkasilang, ay itinakda na wala kaming tadhana ni Fu Yunxing. Mengfei, ano ba ang pinagkakakitaan ng pamilya nyo? Ang mga magulang ko. Aba, sabi ko bakit ba ang dami mong sinasabi? Nagsasagawa ka ba ng census? Halika Mengfei, mag-shot tayo. Uy, bakit mo hinahayaang mabakante ang baso ng bisita? Bilisan mo, punuin mo na. Sige po. Anong nangyayari? Bakit parang umiikot ang paningin ko? May kakaiba sa alak na ito. Fu Yunxing, bakit ka nandito? Nahihilo na talaga ako.
Ibinibigay ko na sa inyo ang VIP room. Kayo na ang bahala sa mga susunod na gagawin. Salamat po, panganay na binibining He. Hindi ko po kayo bibiguin. Papanoorin nyo na lang po. Yuan, bagamat si Li Mengfei ay, pero kailangan ba talagang dito gawin ito? Nandito na tayo sa puntong ito. Bakit ka pa umaatras gayong lalaki ka? Kapag hindi natin ito nagawa ng maayos, sa tingin mo ba ang isang malupit na tao gaya ni panganay na binibining He ay palalagpasin tayo? Kailangan nating kumapit ng maigi kay panganay na binibining He ngayon. Hay, huwag ka nang makupad. Bilisan mo. Bitawan mo ako. He Silian. Nasaan si Li Mengfei? Oh, ang tinutukoy mo ba ay siya? Mukhang ayaw kanya makita ngayon. Nandoon sa loob ang boyfriend niya. Yunxing, sa tingin ko hindi mo gugustuhin makita ang nangyayari sa loob. He Silian. Kapag may mangyari sa kanyang masama, humanda ka sa akin. Fu Yunxing, kung gusto mo lang makipaglaro, may intindihan ko pa iyon. Pero, pera mo lang naman ang habol niya. Sa tingin mo ba talaga ay gusto ka niya? Huwag kang masyadong umasta na parang asawa ka. Nagiging bastos ka na kapag sobra na. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan niya. Alam mo kung anong klaseng tao ka. Alam mo iyan sa sarili mo. Ayaw kong may mamatay ngayong araw. Tumabi ka? Yunxing, magkakaibigan naman tayong lahat. Bakit kailangang mag-away? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Tumabi ka. Fu Yunxing, bilang kaibigan pinapayuhan kita. Mas mabuting huwag ka nang pumasok. Hindi maganda ang makikita mo sa loob. Ano ba talagang ginawa mo sa kanya? Tinulungan ko lang naman silang dalawa. Uminom siya ng marami at paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng boyfriend niya, kaya dinala ko siya sa kanya. Siguro nag-e-enjoy na siya kasama ang boyfriend niya ngayon. Tahimik ka. Naniniwala ako kay Mengfei. Fu Yunxing, ako ayos lang ako. Mengfei? Mengfei? Huwag mo akong takutin, Mengfei. Kung may mangyari man sa katawan niya, kukunin ko ang buhay niyo at ng pamilya He. Dalawang walang silbi, hindi niyo man lang magawa ang simpleng bagay na ito. Mukhang ang basura ay dapat talagang manatili sa tambak ng basura. Panganay na binibining He, kami, ginawa na po namin ang lahat. Pero lumaban siya ng husto. Hinablot ni Ginoong Chen Jian ang damit niya. Tingnan mo ang ginawa niya kay Ginoong Chen Jian. Walang sino man ang makakalaban sa gamot na iyon. Mukhang ang Li Mengfei na ito ay may ibubugarin pala. Ngunit, kumpara sa akin, hindi siya mananalo. Li Mengfei, palalayasin din kita balang araw. Maghintay ka lang. Dahil sa ginagawa niyo sa amin, kilala niyo ba kung sino si panganay na binibining He? Ang lakas ng loob niyong kalabanin ng aming panganay na binibini. Mukhang gusto niyo na atang mamatay. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi tayo magkakilala. Sinong senyorita ang sinasabi mo? Napakatanga mo. Hindi mo man lang alam kung sino ang kinalaban mo. Ngayon, lumuhod ka. Hoy Zhao, sino ka sa akala mo? Iginalang lang kita dahil nakapasok ka sa club na ito, kaya binigyan kita ng kaunting respeto. Huwag kang sumobra. Kapal naman ng mukha mong sabihin yan. Ha? Pakitang tao na lang ang pamilyahin nyo. Kung hindi alam ng iba, akala mo ba hindi ko alam ang totoong kalagayan nyo? Halika rito. May utang kayo sa amo ko na 400 milyong piso. Ngayon, magbayad ka. Kung hindi, huwag mong asahang makakalabas ka sa pintong ito. Sinong nagdadala ng 400 milyong piso kahit saan? Saan naman ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Wala kang pera, ganun ba? Kung wala kang pera, huwag kang kakalaban ng hindi mo dapat kinalaban.
bilisan nyo. Pumunta tayo sa pinakamalapit na ospital. Nilagyan siya ng droga. Hindi ko na kaya. Ang hirap ng pakiramdam ko. Espesyal na asistente, Shen. Bilisan nyo. Bumaba na kayo ng sasakyan. Dali. Espesyal na asistente, Shen. Bumaba ka. Punong Fu, hindi yata ito tama? O baka, humanap ako ng hotel para sa inyo. May problema sa gamot na kinuha niya. Natatakot ako na hindi ito kayanin ni Meng Fei. Bumaba ka na ng kotse, bilis. Opo. Li Meng Fei. Alam kong nahihirapan ka na ngayon. Nakarehistro na tayo sa tanggapan ng sibil. Sa totoo lang, pwede nating gawin ito. Hindi pwede. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Fu Yunsheng. Tayong dalawa ay nagpakasal lang naman ng peke. Isa kang mataas na presidente. Samantalang ako ay isa lamang simpleng empleyado. Sa pagitan nating dalawa ay mayroong napakalaking harang na hindi mabubura. Fu Yunsheng. Magdidiborsyo na tayong dalawa bukas. Umalis ka na. Li Meng Fei. Gusto kita. Gusto na kita mula pa noong unang beses kitang makita. Wala akong pakialam sa katayuan sa buhay. Ang gusto ko ay kung sino ka at ikaw lang ang pinakasalan ko. Wala na akong ibang pakialam. Sabi mo, gusto mo ako. Pero ako, Bakit narito ka pa? Hindi ka pa ba uuwi? Hehehe, ako nga talaga ang kawawang biktima rito. Habang kayong dalawa ay nagpapakasaya sa inyong unang gabi, ako naman dito ay tinitiis ang lahat ng hirap at pagod. Bilang bodyguard ng inyong pag-iibigan, ay labis-labis na ang aking pagdurusa. Sige na. Hindi na kita hihingan ng regalo o pera sa kasal namin sa susunod. Ay, hindi naman yata pwede ang ganoon. Luging-lugi pa rin ako. Ganito na lang, kapag nagkaanak na kayo ay gusto ko akong maging ninong. Ang ganiyang kalaking desisyon ay kailangang itanong muna sa opinyon ng misis. Wow, underdesaya pala itong si Punong Fu. napakabait ni espesyal na asistente Shen at talagang busilak ang kaniyang kalooban. Sa tingin ko kung siya ang magiging ninong ng bata, siguradong marami itong matututunan sa kaniya. Kita mo na, Punong Fu. Napakalawak talaga ng pangunawa ng misis. Hello? Ano? Anong nangyari? Si Binibining He ay binugbog kagabi at malubha ang lagay. Nakahiga siya ngayon sa kama at nagwawala dahil gustong-gusto kang makita. Punong Fu, ang nangyari kay Binibining He ay hindi naman siguro ikaw ang nag-utos na gumawa niyan, di ba? Noong oras na iyon ay nag-aalala ako sa kalagayan ni Meng Fei, kaya wala na akong panahon para asikasuhin pa siya. Lalo namang hindi ako. Isang maliit na empleyado lang ako. Paano ko naman magagawang apihin ang isang mayamang binibini? Pero, kahit sino pa mang makapangyarihang tao ang nagturo ng leksyon kay Hisi Lian, gusto ko siyang pasalamatan ng lubos. Ang ganiyang klaseng masamang tao ay dapat lang na maturuan ng leksyon. Nakapagtataka talaga. Saan kayang panig ng galing ang lakas? Na maglakas loob na banggain ang salot na si He Shilian? Punong Fu, gusto kanyang makita. Natatakot ako na baka gumawa na naman siya ng kalokohan. Sa mga mapagpanggap na gaya niya, dapat tayong maging maingat. Sige, puntahan natin. Suwerte man o malas, wala rin naman tayong magagawa. Sasama ako sa iyo. Kung ipipilit ni He Shilian na magdiborsyo tayo, hindi ka naman papayag, di ba? Ngayon ay asawa na kita, kahit pa umulan ng mga balaraw mula sa langit. Hinding-hindi kita susukuan. Ang mga kamay na ito
ay hahawakan ko hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yan ang gusto kong marinig. Kanina pa ako nagugutom buong gabi. Pero nabusog na ako sa panonood ng paglalambingan ninyong dalawa. Mahal? Sino ito? Ay, hindi ba ito ang makapangyarihang panganay na Binibining. Bakit nagkaganyan ang itsura mo? Binibining He? Napakakaiba naman ang itsura mo ngayon. Huwag kayong tumawa. Panganay na Binibining. Sino ang bumugbog sa iyo ng ganyan? Ang galing naman ng pagkakagawa sa iyo. Li Mengfei, ikaw? Direktor He, hindi ituturing na injury sa trabaho ang sugat na nakuha mo sa iyong personal na oras. Hindi magbibigay ng anumang kompensasyon ang aming korporasyong Guangda. At saka, sa tingin ko ay hindi ka rin agad gagaling. Kaya naman ang posisyon mo bilang direktor ng benta ay wala akong choice, kundi palitan ka muna ng ibang tao. Magpahinga ka na lang muna para gumaling ang mga sugat mo. Pareho kayong nagkukunwari. Kapag gumaling na ako, humanda kayong lahat sa akin. At ikaw, Fu Yunxing, huwag mong kakalimutan na may utang na loob ka pa sa akin. Bilisan mo at padalhan mo ako ng 370 milyong piso. Pagkatapos ay ihanap mo ako ng pinakamagandang ospital sa ibang bansa at kumuha ka ng mag-aalaga sa akin ng 24 oras. Binibining He? Sa tingin mo ba ay pinupulot ko lang ang pera ko? At saka, bakit naman ako susunod sa iyo? Kayo po ba ang pamilya ng pasyente? 1,500,000 at 60,000 piso ang naging gasto sa operasyon ng pasyente kagabi. Ang ospital namin ang pansamantalang nagbayad nito dahil sa makataong aspeto. Maaari nyo na pong bayaran ng gastusin ngayong araw. Hindi nga ba Binibining He? Hindi mo man lang mailabas ang ganitong kaliit na halaga? Ate Nars, hindi po kami ang pamilya niya. Naligaw lang po kami ng silid kanina. Hanapin nyo na lang po ang tunay niyang pamilya. Pero nakipag-ugnayan na kami sa pamilya niya kagabi. Sabi ng pamilya niya ay wala silang anak na ganoon at pabayaan na lang daw siya sa sarili niyang kapalaran. Umalis kayo. Hindi iyan sasabihin ng mga magulang ko tungkol sa akin. Mamamatay ka ba kung ititiko mo ang bibig mo? Ikaw ang mamamatay. Kung ang sugat mo ay hindi agad magagamot, lalabas ang dugo at nana, at sa huli ay mabubulok ang buong katawan mo hanggang sa mamatay ka. Fu Yunxing, nagmamakaawa ako sa iyo. Iligtas mo ako. Tulungan mo akong bayaran muna ang mga bayarin sa ospital. Una sa lahat, hindi kami ang mga magulang mo. Pangalawa, mayroon akong mga prinsipyo sa buhay. Hindi ako tumutulong sa mga masasamang tao. Kaunti lang ba ang dugong nasa mga kamay mo? Huwag mong kalilimutan, ang pamilya ninyo ay may malaking utang na loob pa sa pamilya namin. Babayaran ko ang utang na loob na iyan sa mga magulang mo. Tungkol naman sa iyo? Wag na lang. Fu Yunxing, Li Mengfei, humanda kayo sa akin. Kahit maging multo ako ay hindi ko kayo titigilan. Yunxing, tayo na. Masyadong matindi ang galit sa lugar na ito. Tama, susundin ko ang asawa ko. Bumalik kayo. Bumalik kayo rito. Bumalik kayo rito, sabi. Magandang araw po matandang Ginoong Fu. Batang Lee, mahigit 20 taon na tayong hindi nagkikita, hindi ba? Nandito po ako dahil may ilang bagay akong gustong pag-usapan sa inyo. Alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Tungkol ba ito sa kasal ng mga bata? Ang tungkol sa bagay na ito. Gusto rin sana kitang makausap tungkol dito. Alam niyo na po? Syempre naman. Ang marriage certificate nilang dalawa. Ako pa nga ang pumuwersa sa kanila na kuhanin iyon. Ang batang si Mengfei, sa unang tingin ko pa lang, ay nakilala ko na siya. Sayang nga lang at lumaki na sila. Hindi na pala magkakilala. Pero, may isang bagay lang akong hindi maintindihan. Paano po kayo pumayag? Bakit naman hindi ako papayag? Noong mga taon na tahimik kang gumagawa ng mga bagay para sa Korporasyong Guangda, maaring hindi alam ni Yunxing. Pero sa tingin mo ba ay hindi ko rin alam? Naglaan ka ng malaking pondo, pati na rin ng tao at mga kagamitan. Matanda na ako, pero hindi pa naman ako ulyanin. Noong mga panahong iyon, kami ng ama ni Yunxing ay matinding nagkumpetensya sa mundo ng negosyo. Pagkatapos ay nabilanggo ang ama ni Yunxing, kaya naman hindi naranasan ni Yunxing ang pagmamahal ng isang ama mula pagkabata. Hiyang-hiya talaga ako tuwing naiisip ko iyon ngayon. Natakot kang maghiganti siya, kaya naman, mula nung bata pa ay ipinadala mo na si Mengfei sa probinsya para doon palakihin.
Sa madaling salita, ang batang si Meng Fei ay hindi rin nakaranas ng pagmamahal ng ama noong bata pa siya, kaya sa tingin ko ay patas na rin kayo. Naghanda ako ng 5% ng shares ng aming korporasyon, pati na rin ang isang villa dito sa lungsod, bilang paghingi ng tawad. Noong una ay umaasa akong papayag kayo sa kasal ni na Meng Fei at Yunxing. Pero ngayon, mukhang naging makitid lang ang isip ko. Iwan mo na lang ang mga iyan. Bilang dote para kay Meng Fei, pwede na rin iyon. Ay, wala nang masihigit pa doon. Pa, bakit po kayo nandito? Lolo, kilala niyo pala ang isa't isa. Oo, matagal na kaming magkakilala. Pa, sabi ni Mama may sikreto siyang sasabihin sa akin pagkatapos kong makasal. Hindi kaya ito na iyon, na magkakilala kayo ng lolo ni Yunxing? Haha, hindi. Anong klaseng sikreto naman yan? Ngayong nandito na tayo, hindi na ako maglilihim sa iyo. Ako ay ang tagapangulo ng grupong Haimeng. Ang totoo ay napakayaman ng pamilya natin. Sikat ba ang Haimeng? Hindi ko pa iyon naririnig. Ang grupong Haimeng ay isang tanyag na kumpanya sa mga baybaying rehiyon. Ang halaga nito sa merkado ngayon ay umaabot na sa 100 bilyon. Napakayaman mo pala. Hindi ang ibig niyo bang sabihin pa ay bilyonaryo kayo at ako ay anak ng isang bilyonaryo? Yunxing, naniniwala ka ba? Naniniwala ako. Mula pagkabata, hindi ko ba alam ang sitwasyon ng pamilya natin? Sa probinsya ako nag-aral bata pa lang, 1,600 piso lang ang baon ko sa isang buwan. Nag-part-time job pa ako tuwing bakasyon noong nasa kolehiyo ako. Pa, magsabi naman kayo ng makatotohanan. Masyado naman itong hindi ka panipaniwala. Anak, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Paano naman kita magagawang linlangin? Meng Fei, mapapatunayan kong tama ang lahat ng sinabi ng tatay mo. Lolo, alam kong mabuti ang inyong hangarin. Natatakot kayong mawalan ako ng kumpiyansa pero ayos lang. Nakapag-usap na kami ni Yunxing. Kahit na leader lang ako ng grupo ngayon, sisiguraduhin kong magsisikap ako pang makasabay sa pag-unlad ni Yunxing. Nakatanggap ang Zifu Bao ng 800 milyong piso. Isa, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10 milyon, 100 milyon. Pa, isa ka palang bilyonaryo. Oo, nilimitahan ang account ko ngayong araw. Ililipat ko muna sa iyo ang ganito kalaki. Huwag mong mamasamain kung kaunti lang ito ha. Huy anak ko, hindi. Anong nangyari sa iyo? Anak, mali si Papa. Hindi dapat kita niloko. Huwag mo namang takutin ang Papa. May sakit ako sa puso. Ito. Kapag may nangyari sa iyo, ay hindi na namin alam kung paano mabubuhay ng mama mo. Hehe, niloloko lang kita. Iyan ang napala mo sa pagloko sa akin ng maraming taon. Hay naku anak, natuto ka na ring lokohin ng tatay mo. Papa, niloko niyo ako ng 20 taon. Tapos ngayong isang beses lang kitang niloko ay hindi mo na kaya? Matalino na ang batang ito simula noong maliit pa siya. Hanggang ngayon ay parang bata pa rin kung kumilos. Pero sa pagkakataong ito, kakampi mo si Lolo. Salamat po, Lolo. Hello, Ate Meng. Si Munting Chen ito. Tulungan mo naman itong nakababata mong kapatid. Sasamahan kitang uminom bukas. Zhang Yuan, nababaliw ka na ba? Zhang Yuan, nababaliw ka na ba? Oo, baliw na ako. Binabaliw ninyo akong lahat. Nawalan na ako ngayon ng trabaho at ayaw pa rin akong tigilan ni panganay na binibining wala na akong matakbuhan. Kung wala ka ng matakbuhan, bakit ka sa akin lalapit? Wala naman akong maitutulong sa'yo. Noong team leader pa ako sa Korporasyong Guangda, araw-araw kang sumisip-sip sa akin. Bakit? Gusto mo lang makihati sa ginhawa pero ayaw mong makisama sa hirap? Zhang Yuan, matagal na tayong hiwalay. Kung talagang may kakayahan ka, puntahan mo si Fu Yunxing. Bakit mo ako kinukulit dito? Wala akong pakialam. Kailangang tulungan mo ako. Kidnapin mo si Li Mengfei para sa akin. Hindi ko sila hahayaang maging masaya. Masyado na kitang pinagbigayan, akala mo ba talaga ay takot sa iyo si Ginoong Chen Jian? Dati ay sip-sip lang ako sa iyo dahil team leader ka? Kung hindi, akala mo naman ay kung sino ka. Grabe, ganito ba talaga katindi ito? Hindi ko akalain na ang tagapagmana ng grupong Haimeng ay empleyado pala ng Korporasyong Guangda at pinalaki pa siyang mahirap sa probinsya. Hindi ba parang totoong bersyon ito ng Catch the Doll? Uy, ang tagapagmanang iyon ay parang Li Mengfei ang pangalan. Li Mengfei? Li Mengfei? Ha. Ang girlfriend ko ay isang bilyonarya. Alam niyo ba yon? Isang bilyonarya? Pupuntahan ko ang girlfriend ko. Yayaman na ako. Ha. Yayaman na ako. Hoy, nasira na ba ang tuktok mo dahil sa gulat? Lahat kayo tumigil muna sa inyong ginagawa. Hihingi lang ako ng kaunting oras ninyo. Mayroon akong gustong i-anunsyo. Ikakasal na ako. Sana ay makapunta kayong lahat sa araw na iyon.
Ang talino at ang sipag talaga ng aming team leader. Sino kayang gwapong lalaki ang ganito kasuwerte sa iyo? Buksan mo kaya para malaman mo, hindi ba? Diyos ko, si Fu Yunxing na punong Fu pala ito. Team leader, ang galing mo talaga. Nakuha mo pa ang loob ni Punong Fu. Team leader, magaling ka na ngang uminom. Magaling ka rin talagang sumipsip sa mga makapangyarihan. Turuan mo naman ako. Batang Meng, Manong Chuan. Patawad. bakit ka naman humihingi ng paumanhin? Masaya ako na nahanap mo na ang iyong kaligayahan. Masaya rin si Kuya para sa iyo. Iyon nga lang, hindi galing sa akin ang kaligayahang iyan. Manong Chuan, kailanman ay mananatili kang isang mabait na kuya sa puso ko. Ikaw ang sumasama sa akin para makipag-usap sa kliyente at palaging sumusuporta sa akin. Batang Meng, noong huli akong nagtapat sa iyo ng aking nararamdaman, mayroon ka na bang kasintahan noon? Sa totoo lang, noong panahong iyon ay kasal na ako. Talo na pala ako simula pa nung una. Ngunit ayos lang iyon, hindi ako mawawala ng pag-asa. Naniniwala ko na. Mahahanap ko rin ang sarili kong kaligayahan. Pero sa ngayon, talagang ituturing na lang kitang kapatid. Pero kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako, tutulungan ka ni Kuya. Manong Chuan, salamat sa iyo. Nasaan ang imbitasyon? Bakit hindi mo pa ako pinapupunta sa kasal mo? Sana ay maging maligaya ka. May pinili akong ilang wedding gown para kay Meng Fei. Patingin naman. Ano sa tingin mo kung isuot niya ito? Ang isang ito, masyadong simple. Paano naman ang isang ito? Masyado naman itong kumikinang, hindi ito bagay sa asawa nyo. Ma'am, nakita kita kanina na umakyat sa rooftop. Oo, kausap ko lang ang katrabaho ko tungkol sa ilang bagay. At naayos na ang lahat. Halika, Meng Fei! Heto ang ilang wedding gown na pinili ko para sa'yo. Tingnan mo kung alin dito ang mas gusto mo. Hindi ka ba nagtataka kung ano ang pinag-usapan namin sa rooftop? Naniniwala ako sa kahit anong sabihin mo. Mahal, gusto mo bang umuwi na tayo ng maaga ngayon? Ang bango mo talaga. Hindi pwede. Sabi ng doktor ay magiging tatay ka na. Talaga? Pero noong huling beses nating iyon ba ang nangyari sa hotel? Hoy, dahan-dahan ka lang. Magiging tatay na ako.